yung mga bagay sa salita mismo ng Panginoon. Kasi amen? Anong sinabi ng salita ng Panginoon at anong sinabi ng propeta? Kasi ang propeta, hindi siya nagsalita na laban sa salita ng Panginoon. Kasi amen? Kundi nagsalita ang propeta para pagtibayin sa atin ang salita ng Panginoon. Kasi amen? See? Kaya pag meron tayong sariling kaisipan, halimbawa, binasa natin ang salita ng Panginoon at etong ating pagkakaunawa, pwede nating i-share to sa kapatid natin, pero hindi natin itututuldukan. Itong ibig sabihin, kasi ito yung pagkakaintindi ko, di ba? Titignan natin kung ano yung sinabi ng propeta. Ngayon, halimbawa, kunyari ako, nakikipag-share din ako sa ating mga kapatid, ay pag may sinabi ang ating kapatid na tila baga parang medyo hindi ko pa nakita o hindi ko pa alam, pero nabasa niya yun sa message ng propeta at iyon ay pinakita niya, ako ay sasang-ayon. Kita ko, okay, totoo nga, hindi ko pa nakita ng ganyan yan. O ngayon ko lang nabasa yan, something like that. So tayo ay hindi natin lagi tutuldukan kung ano meron tayo ngayon. Kasi ang Panginoon ay patuloy siya nagdadagdag. Kasi amen? Patuloy siya nagtuturo, patuloy siya nagpo-progress sa wisdom at revelation na binibigay niya sa atin. Say amen? Kaya pag may narinig tayo, makita natin sa salita ng Panginoon o sinabi ng propeta, ay makikita natin at hindi, praise the Lord, hindi ito nilalabag. O hindi nito nilalabag yung salita ng Panginoon, kundi nagpo-complement. Ibig sabihin, iyon ay galing sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, tayo lahat ay tatayo. Nanalangin muna tayo, hingi tayo ng gabay sa may akda ng kanyang salita. Let us all bow our heads, let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa iyo. Minsan pa sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin na magkatipod sa iyong banal na pangalan. Salamat sa mga awitan, salamat Panginoon sa mga patotoo. Salamat Panginoon, Lord, sa iyong banal na espiritu at presensya mo sa amin, pagpapalakas mo sa amin, kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sa aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga buhay, patuloy na pag-iingat, proteksyon, kalusugan na pinagkakaloob mo, pagpapala na aming mga natanggap o patuloy na tatanggap mula sa iyo. Maraming salamat po. Dahil patuloy ka nagpapatunay na ikaw ang aming Diyos, Panginoon, at hindi ka nagbabago at hindi mo kami pinagkukulang, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Ikaw ay sumasa amin, Panginoon. At humingi kami ng Lord, pangunguna ng iyong banal na Espiritu, may you help your little servants sa pag-deliver ng iyong salita. Pagpalain mo yung mga anak, ang kanilang mga tainga, ang mga may kinig, Panginoon, na makuha ang nais mong ituro sa amin. We want to thank you, we love you, at nagtitiwala namin kunting gawain ito sa iyong kamay. In Jesus Christ's mighty name, everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige, makaupo na tayo. Alright? So, sa umagang ito, ay titignan natin yung hiwaga doon sa Garden of Eden, at hindi lang yan, yung dalawang uri ng binhi na nagkaroon doon sa dalawang uri ng binhi at doon sa Garden of Eden, at isa pa ay yung intermingling of bloods. Ibig sabihin, hybriding or crossbreeding, yung paghahalo ng dalawang binhi na ito. Okay? So, tingnan natin yung pagkakaalam ng natural, no? Natural na pagkakaalam ng isang tao patungkol sa Garden of Eden. Okay? Hindi ito yung totoo, pero ito yung pabula, ito yung natutunan ng mga tayo nung hindi pa natin nakikita ang mensahe, di ba? So, ang sabi daw doon sa may Garden of Eden ay merong mga puno at merong puno ng Tree of Life. Kunyari, ayan yon. Tapos merong Tree of Knowledge of Good and Evil. Tapos meron daw serpente, kaya yung nakapulupot yung ahas. Tapos yung ahas, inaalok niya ng mansanas si Eva. Tapos inalok niya ng mansanas si Eva. Sabi nga huwag kainin, pero kinain ni Eva kasi mapulang-mapula. Di ba? Tapos kinain niya, binigyan niya pa si Adan. Di ba? Ganyan yung usual na pagkakalam natin. So ito yung mga puno, ito naman yung Tree of Life, ito yung Tree of Knowledge of Good and Evil, ayun yung serpente. Okay? So, ano yan? Ayan yun. Ayan yung Garden of Eden na nalalaman natin or nung unang pagkakalam natin. Tama ba? Di ba? Ganyan naman. No? Hindi mo man lubos na lang, pero parang malaganyan. Di ba? Alright. Ngayon naman, titignan natin yan sa mensahe sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng prophet sa preaching ng Satan's Eden noong 1965, sabi niya, what a beautiful place, yung Garden of Eden. Napakaganda. God was so satisfied till He just went back and rested from all His works. Ito yung binasa natin nakaraan, na pagdating ng 7 araw, nagpahinga ang Panginoon.
Every tree never brought forth thorns and thistle. Isipin nyo, no? Doon sa Garden of Eden, nilikha ng Panginoon langit at lupa, wala palang mga tinik. Walang tinik. Di ba, pupunta ka ngayon sa bukid, okay, sa bundok, minsan matitinik ka, di ba? May dawag, tapos merong thistles, may thorns, na nakakatusok. Yung cactus, baka mapaupo ka ron o matabig ka, matutusok ka. Doon, walang nakakatusok. Lahat perfect. Hindi nakakasakit. Yung hayop doon, hindi ka sasaktan. Di ba? No berries ever come off of a thorn tree. Everything was perfect. All seeds were perfect. Lahat ng bini. Nakita natin nakaraan na yung mga tumubo lahat, puro binhi yan. Di ba? So wala doon pangit. Walang hindi perfect. Lahat perfect. Everything was perfect in perfect condition. There were no wild animals. Yung oso, hindi mabangis. Leon, hindi mabangis. Di ba? Wala pang kasalanan eh. Yung tigre, pati kayo nun. Pati rin sila nung leon. Hindi sila mag-aaway. Okay? There were no wild animals. They were all friendly. Kakaisa tayo? Sino nagsabi niyan? Ang prophet. Okay. So, in the beginning, there were no wild animals. Walang mabangis na hayop. Mababait sila. There's a perfect fellowship between God and man. Ito matindi. Diba? Bumababa si Lord sa lupa kapag sabi niya yung anak niya. Okay? Ayan, wala. Ayan. Malakas naman boses ko, di ba? Hello. Ayan. There's a perfect fellowship between God and man. Yung tao at saka Diyos, walang gumigita sa kanila. Diba? Pag tinawag mo ng Diyos, andyan ang Diyos. Diba? Bakit? Ano sinabi natin nakaraan? Yung mga tao, nandun sa 7th dimension, nasa presensya ni Lord. Di ba? Wala pang first dimension, second dimension, third dimension nun. Wala. Nasa isang dimension na lahat, kasama nila si Lord. See? Nasa presensya ng Panginoon. Kaya nga, ganyan ka-perfect yan dahil sa presensya ni Lord eh. See? So, God walks in a full of the day to have fellowship with the man. And ang sabi ng prophet, no sin, no sorrow. Sino bang nahihirapan sa buhay dito sa lupa? Nun, walang hirap. Walang sakit. Di ba? Sinong sumasakit ang ulo, sumasakit ang tuhod, sumasakit yung balakang. Doon, walang sakit nung time na yon. Di ba? Perfect. No malice. Oh, si Eva at Adan, nakaubad sila. Wala silang damit. Pero walang mali siya. Okay? Yan noon. Hindi yan ngayon. Ngayon, kailangan ko magdamit. Pag wala kang damit, nako. Di ba? Kasi may mali siya ngayon eh. Noon, wala. Wala rin sakit noon because everything are in perfect condition. Okay? Sige. So, man need not to work to eat their food. Eh, si Brother Ruben, kailangan niya maglabas eh. Kasi para kumita, di ba? Yung mga tatay, kailangan minsan mag-abroad, magtrabaho, pumasok sa opisina, or what. Para magkaroon ng pagkain, magkaroon ng perang pambili, di ba? Pero noon, wala yan. So, tingnan natin ang sabi, Genesis chapter 2, verse 9, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight. So, inilikha ng Panginoon yung mga puno para maganda sa paningin at mabuting para kainin. The tree of life also in the midst of the garden. So, pangalawang puno, ano raw? Tree of life. Nandun din. Also in the garden. And the tree of knowledge of good and evil. Pangatlo, tree of knowledge of good and evil. Okay? Nandun din daw, sabi ng Genesis 2 verse 9. So, ito yung tatlong puno sa Garden of Eden. Ano yung una? Tree of life. Ano yung pangalawang puno? Tree of knowledge of good and evil. Ano yung pangatlong puno? Ayan yung mga food. Ito, may yung puno dito, katulad niya, di ba? Puno ng saging, puno ng mangga, puno ng lahat, yung mga natural na puno. So, tatlo yung binanggit na puno. Okay. See, Genesis 2 verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. So, yung mga natural na puno, lahat ng yan, kainin mo. Puno ng makopa, puno ng santol, puno ng mangga. Lahat ng puno na yan, kainin mo. Libre yan. Malaya kang kakain yan. Sa 2:17 ng Genesis, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat. Etong puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama, huwag kang kakain ito. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Okay? Okay. Ayaw ni Satanas, ha? Pag ayaw ni Satanas, lalo kayo makinig, ha? Kasi matindi to. No? What are the trees that the Bible is referring to? Ano ba yung mga puno na ito? No? Puno na ito na mga tinutukoy sa Bible. Okay? So, kailangan nating daanan to. No? Kasi
ito yung very basic ng message, very fundamentals para nag-usap tayo ng mga iba pa mga bagay. Itong pundasyon na to ay sigurado tayong alam na natin bawat isa sa atin. Right? Jeremiah 17 verse 7 to 8. Okay, pwede bang basahin nyo? Ready? 1, 2, 3, go. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Ay mapalad daw ang tao. Di ba? Sino yung mapalad? Tao mapalad na nagtitiwala, ang tiwala niya ay sa Diyos. Tama ba? Natagalogin lang natin. At yung kanyang, ano yung hope? Pag-asa ay ang Panginoon. Mapalad ba lang? Ang pag-asa mo ba ay ang Panginoon? Mapalad ka. Tapos, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos? Mapalad ka. Yan ang sabi ng Jeremiah. Okay? Verse 8. Tingnan natin. For he shall be as ulit. For he shall be as ulitin ko yung tao raw na tumitiwala sa Diyos ay mapalad. Amen? Yung tao raw na ang pag-asa niya ay ang Diyos, mapalad. Pagdating ng verse 8, siya ay itinutulad sa isang puno. Kasi yung puno, nakatalim siya sa tubig. Isipin mo, nakatalim sa tubig. Nakita niyo yung mga puno ng saging sa tabi ng ilog? Diba? Yung lagi siya buhay, diba? Kasi nandun siya sa tubig, ayun yung pagkain niya, diba? So, hindi ko na babasahin lahat yan. And that spreaded out her roots by the river. Yung ugat niya, nandun sa tubig. Yung tubig yung pagkain niya. See? And shall not see when heat cometh. Pag dumating yung tag-init, hindi siya natutuyo. Kasi nakatalim siya sa tubig But her leaf shall be green. Hindi nagiging dilaw at nasusunog yung dahon niya, kundi berde. Maganda pa rin kahit sobrang init, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Hindi siya titigil sa pagbubunga. At hindi rin siya natutuyo. Tuyo na yung ibang mga puno dahil sa init, etong puno na to hindi. Bakit? Nakatalim siya doon sa tubig. Kasi, amen? Ano yan? Tao yan na nagtitiwala sa Diyos. Tao yan na ang pag-asa niya ay ang Diyos. Para siyang tinulad sa isang ano yung puno ngayon? Tao. Ang tao kasi tao pero ang puno ay ibig sabihin yan ay person. Ano ba ang Tagalog ng person? Persona. Kasi pag sinabing ang person kasi pwedeng tao yan, di ba? Paano ang Diyos? Person ang Diyos, di ba? Si Satanas, person. So hindi pwedeng sabihin tao ang Diyos. Hindi mo sabihin tao si Satanas. Kasi pero pag sinabing person, ang Tagalog persona. So, ibig sabihin, persona tayo. Ang Diyos, persona siya. Si Satanas, persona siya. Nakuha? Pero sa atin kasi, parang sa Tagalog, no? Kasi may mga lingwahe yan Pag sa English, person, pero pag sa tao, pag dito sa Tagalog, tao. So, maganda, persona. Okay? Persona, ibig sabihin, isang person. Okay? So, yung ibig sabihin, yung puno, ay inihiling tulad sa isang person. Tao. Okay, isa pa. Psalms 1, verse 1 to 3. Tinitignan natin yung tatlong puno sa Garden of Eden. Ulit. 1, 2, 3. Kayo naman. Ready? Ready? Go. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad daw ang tao. Tao na ano? Hindi lumalakad doon sa mga hindi makadiyos. Diba? Talaga, tara, magdakaw tayo. Mag-under the table tayo. Maglagay tayo, lagyan mo na yan para yung project sa DPWH, kunin natin. Diba? Hindi yan sa Diyos. So, mapalad daw yung tao na hindi lumalakad sa mga ganung bagay. Hindi maka-Diyos. See? Nor standeth in the way of sinners. Hindi yung nakikisama ka doon sa mga makasalanan. See? O nakikiupo ka doon sa mga scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Ibig sabihin, yung lagi mong gusto at pinagliliwanag sa buhay mo, yung kautusan ng Panginoon, salita ng Diyos. And his law that he meditate day and night. Yung salita ng Diyos ay lagi mong pinagbubulay-bulayan, araw at gabi. Diba? Hindi Facebook, YouTube ang pinagbubulayan mo araw at gabi, kundi salita ng Diyos. So, ganyan daw yung, sa verse 1, mapalad daw yung taong ganyan. Okay, verse 3. And he shall be like 3 na naman. Di ba? Planted by rivers of water that bring it forth fruit in season. Ganun din, sabi kanina, di ba? Sinabi kanina sa Jeremiah. Ganun din sinasabi sa Psalms.
1 verse 1 to 3. Ibig sabihin, yung tao daw ay mapalad at ito'y hinalintulad sa isang puno. So, anong puno? Pwede rin pala siyang tao. Pwede rin siyang persona. Okay? So, ibig sabihin ng puno, hindi lang yung puno na ganyan. Okay? Malinaw? Okay, sige, good. According to the scripture, the tree is being referred to as a person. So, hindi lang pag sinabing puno, puno lang. Ibig sabihin, persona pala to. Okay. Now, if a tree is a person, or if a tree is being referred to as a person, who were those trees in the Garden of Eden? Balikan natin yung 3 puno doon. Di ba? Kasi may tinutukoy doon sa 3 puno na yon. O, unahin natin yung tree of knowledge of good and evil. Ano ulit yung mga 3 puno na yon? Tree of life, tree of knowledge of good and evil, tsaka yung normal na puno. Na magandang tignan. Okay? Tree of knowledge of good and evil. Tingnan natin to. Yan naman yung mga no? May sawap sa gitna. Genesis 2 verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito pinagbawal ng Panginoon. Huwag kang kakain sa puno na yan, ha? Ano kayang bunga niyan? Orange na pulok. Huwag ka raw kakain. Tingnan natin kung anong puno, di ba? So, sa verse 6, Genesis 3 verse 6, and when the woman saw the tree was good for food, nakita niya na itong puno na to ay parang kaakit-akit na kainin, and it was pleasant to the eyes, magandang tignan, and a tree to be desired, to make one wise. Meron ba kayo nakitang puno na pinagdanasahan nyo? Parang walang puno, gano'n, no? Pag nanasama yung puno ng makopa, puno ng mangga, hindi naman kanasa-nasa. Maganda, pwedeng tignan, pero pag nanasama, hindi. She took off the fruit thereof, yung babae to, si babae. Hindi pa pangalan niya Eva. So, woman. Okay. Itong babae ay she took of the fruit thereof and did eat. Kinain niya. And gave also unto her husband with her and did eat. Ako, kinain yung bunga. Bulok yata yung bunga nito kaya pinagbabawan. So, there is, tignan muna natin, ano yung tree of what? Tree of knowledge of good and evil. Banggitin nyo unahin ko. Tree of knowledge of good and evil. Kayo nga, tree of knowledge of good and evil. Now, there is knowledge and wisdom comes from God and also from an evil. Good. Tree of knowledge of good and evil. So, tingnan natin yung knowledge. Yung knowledge, merong knowledge, karunungan yan Karunungan, merong galing sa Diyos. Okay? O katalinuhan, galing sa Diyos. Meron ding katalinuhan o karunungan na hindi rin galing sa Diyos, galing kay Satanas. O, tignan natin to. Para hindi lang ako lagi nagsabi, punong-puno tayo ng biblical dito, correct? Last Sunday, puro biblical na binabasa natin. James 3, verse 13 hanggang 15. Who is a wise man and endued with knowledge among you? No, sabi ni Santiago, sino yung pantas sa inyo na merong karunungan sa inyo? Let him show out of good conversation his works with meekness and wisdom. Kung meron kayong karunungan, marunong kayo. Marunong kayo sa Bible, marunong kayo sa bahay, marunong kayo sa business, marunong kayo sa kung saan man. Karunungan yan, sabi niya, ay ipakita niyo sa inyong pamumuhay, yung conversation. Pamumuhay sa inyong gawa at ng may kapakumbabaan. Yung inyong wisdom. See? Ayan yung knowledge. Basahin natin next, 14. But, if you have bitter, envying, meron kang kapaitan, meron kang galit, and strife, meron kang pag-aawayan, see, in your heart, sa iyong puso, isipin mo, kapaitan, galit, pag-aaway, at meron kang kasinungalingan, and lie not against the truth, this wisdom descended not from above. Itong palang wisdom na to, karunungan na yan, hindi pala galing sa langit, but is earthly, sensual, and what? Devilish. So, meron palang karunungan, si Satanas kasi marunong Yung serpente ka marunong Di ba? Marunong pero hindi pala galing sa Diyos. Ito sabi dito, devilish. Descended not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Andyan pa kayo? Okay. So, tignan pa natin sa 1 Corinthians naman. Kanina, tinignan natin sa James. Ngayon naman, 1 Corinthians 3 verse 19. Basahin nyo nga. 1, 2, 3, go.
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Yung karunungan pala dito sa sanlibutan ito, wala palang kabuluhan, kamangmangan sa Panginoon. Kasi, amen? So, merong karunungan sa Diyos, meron din karunungan na galing sa kaaway. Kanino yan galing? Kay Lucifer. Yung nilikha ni Lord at kinalaban si Lord. See? Kaya doon natin sinimulan last Sunday. Who is the tree of knowledge of good and evil in the garden? Si Satan. Kasi, una, nakita natin yung tree, a person. Sunod naman, yung knowledge, hindi pala, porkit knowledge, galing yan sa Diyos. Meron din pala sa masama. So, Satanas. Alam niyo ba, yung internet is a knowledge of good and evil yan. Yung sasakyan is, karunungan yan. Isipin mo, may sasakyan tayo. Di ba? Kung wala yung sasakyan ngayon, paano kami pupunta rito na mabilis? Siguro, nakasakay kami sa kabayo, di ba, pupunta rito, o kaya naglakad, di ba? Pero dahil may sasakyan, salamat sa karunungan ng tao, di ba? Pero, dahil din sa nagkasasakyan, marami rin mga namatay dyan. So, disgrasya, di ba? Siguro yung mga nagdadrive ng lasing, di ba? Ng pagod, etc. So, meron din mabuti at masama. Kaya yan, good and evil, okay? So, ano pa, yung internet, mabuti siya, di ba? Pero pag yan ginagamit ng mga kabataan para manood ng mga nakahubad na babae, hindi alam ng nanay at tatay kasi may internet, masama rin. Pero pag ginawa mo yan sa assignment, sa project, at sa pangailangan mo, good yan, di ba? So, knowledge of good and evil yan. Okay? Pero, doon sa Garden of Eden, ang tree of knowledge of good and evil ay walang iba kundi si Satanas. Okay? So, walang iba yan si Lucifer na hinagis mula sa langit. Binagsak din sa lupa. Now, who is the tree of life? Kasi may tree of knowledge of good and evil. Sino naman yung tree of life? Okay? Sige. John 15 verse 1. Pwede ba natin basahin lahat? Okay. Tree of life na tayo, ha? Andiyan pa kayo? Amen. Okay. 1, 2, 3, go. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang nagsasalita niyan si Jesus. Ulitin natin, ha? 1, basahin niyo ulit. 1, 2, 3, go. Ako ang tunay na puno ng ubas. Si Lord daw ay puno. Ako ang tunay na puno. Sabi niya. So, 3 na naman. 3. John 14 verse 6. Jesus saith unto him, sinabi ni Jesus to, I am the way. Sabi ni Jesus, I am the truth. Sabi ni Jesus, I am the life. Anong sabi kanina sa John chapter 15? Siya ang puno. Si Jesus ang puno. Si Jesus ang nagsasalita rito. Dito naman sa 14 verse 6, ano siya? Siya yung buhay. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. So kung siya yung puno, siya rin yung buhay. Sino yung puno ng buhay sa Genesis? Amen. Si Jesus Christ, right? Tingnan natin. Si Brother Branham, tingnan din natin sinabi niya. Ephesians Church Age Book, chapter 3. Now, since the record cannot change, be taken from or added thereunto, then the record stands that life is in the Son. Si Jesus to, Jesus Christ. Ibig sabihin yung buhay na walang hanggan ay nakay Jesus. Since this is so, the tree in the garden has to be siya na nagsabi niyan. Yung puno daw doon sa Garden of Eden ay sino? Puno ng buhay. Ay si Lord Jesus Christ. Okay? Who is the tree of life? Who is the tree of life in the Garden of Eden? Lord Jesus Christ. Lakasan nyo. Lord Jesus Christ. Sino yung puno ng buhay sa Garden of Eden? Lord Jesus Christ. Yan. Ngayon, sino naman yung puno, tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden? Satan. Satan. Okay. Galing wala na, sagot na natin yung puno. Di ba? Kasi yung isa pang puno ron, yung usual na puno na pwedeng kainin. Di ba? Kaso, eto pa lang tong mga to, yung tree of life at saka tree of knowledge of good and evil, kinakain din. Di ba? Matthew 4:4, ano sabi? Hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas o namumutawi sa bibig ng Diyos. Di ba? Eto, kumakain ng kanin, gulay, ulam, kumakain ng tinapay. Pero etong kaluluwa, kumakain ng salita ng Diyos para siya mabuhay. Tama ba? See? So, kinakain din pala to. Kaso, ang kaibahan nito, pag kinain mo yung gulay, yung kanin, para mabubusog ka rito, di ba? Pero pag kinain mo to, para dito, anong dulot yan?
buhay na walang hanggan. Pwede yung palakpakan ng Panginoon? Kaya yung kumakain ng salita ng Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na mamamatay ito eh. Tama ba? Ito talaga yung mamatay sa kanila, pero ito may buhay na walang hanggan. See? Yun ang sarap kainin. Kung may pagkain, ito yung kainin natin. Di ba? Oh, the serpent in the Garden of Eden. Nakita na natin yung tree of life. Sino yun? Lord Jesus Christ. Tree of knowledge of good and evil ay si Satan. Tignan naman natin yung serpente. Ano naman to? Oh, Genesis 3:1. Now the serpent was more subtle than any beast. So pag sinabing beast, ito ay cattle. Diba? Ito yung mga hayop. Pag sinabing, marami kami mga alagang hayop, anong naisip nyo? Isda. Siyempre hindi, di ba? Marami kaming alagang hayop. Hulaan ko mga alaga mo, Brother Micah. Buhaya, snake. Siyempre, ang tawag doon sa kanila, reptile. Okay? Lahat ng medyo pwede sa tubig at saka pwede sa lupa, reptile. Okay ba? Pero yung mga hindi sa tubig, siyempre, baboy, aso, pusa, kalabaw, ibig sabihin yan, beast. Ibig sabihin yan, cattle. Ang ibig sabihin yung mga yan, 4 yung paa. Di ba? Oso. Ganun din, di ba? Tumatayo pa kayong oso eh. Di ba? Unggoy. See? Hayop yan eh. Ibig sabihin yan, upright. Ibig sabihin upright, nakatayo. Pag sinabi namang buhaya, lizard, butike, o kaya ahas, ano yan? Hindi yan nakatayo. May nakita kayong, butike nakatayo? Pwede, sa pader. Nakita na kayong buhayang nakatayo? Doon sa DPWH. Nakita na kayo ng ahas na nakatayo. O kobra, tumatayo kobra. Pero talaga ang buhay niyan, gapang yan. Pero pag beast, hindi yan gumagapang, nakatayo yan. Nakita na kayo ng asong gumagapang. Pwede, di ba? Pag gusto nyo pero ang normal niya, nakatayo. Okay. Now, the serpent was more subtle than any beast. Yung serpente raw ay beast, ibig sabihin nakatayo. Okay? Beast, every beast of the field which the Lord God had made. And he said unto woman, nagsalita, yung serpent, a kind of an animal that can talk to human. Tama ba? Nagsalita eh. Yeah, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? Ninanong siya, sabi ba ng Panginoon, huwag kayong kakain? Nagsasalita. So, ang serpente, hindi siya gumagapang, nakatayo. Tama ba? At serpente na ito sa Garden of Eden ay hindi lumalabas yung dila niya. Yung mga ganon. Nagsasalita siya. Okay? Malinaw ba? Okay. Sige. Sabi ni Barbanam, the prophet, the serpent seed, 1958, let's take him now and see what he looks like. O, tingnan natin. Sabi kung ano bang klase si Barbanam. Meron si Barbanam na nakikita dahil pinapakita ng Panginoon sa kanya na hindi natin nakikita. Right? Pag gusto ng Panginoon, great big fellow, malaki pala to, si serpente. Pala historic giant. Pero sa drawing pa lang, hanggang dito lang sila doon eh. Di ba? Pero ano lang yan, drawing lang yan. Hindi ko rin naman nakita yung serpente nun. Hindi pa ako pinanganak nun eh. Pero sabi ni Branham, great big fellow, malaki raw. Itong na to, persona na to, itong hayop na to, kasi animal yan eh. That's where they find these big bones. Kaya pala ang mga siyensya, ay mga may nahuhukay sila, ang lalaking mga buto, malaking tao. See? And I'll show you, this is in the Bible. Now watch closely then. Alright, this great big fellow, let's say, he was 10 foot tall. 10 foot, no? Ilan yung height mo, Ben? 5'7". Ito 6, 7, 8, 9, 10. Ang taas, baka kasi taas ang puno ng poster. 10, tawag dito, 10-footer. He was 10 foot tall, great big shoulders, looked just like a man. O, di ba? Ito yung hayop na pinakamalapit sa tao, na pinakamalapit sa itsura. Pero masigante, mas malaki siya. See? Yan ang itsura. Hindi to unggoy. Di ba? Kasi iba yung unggoy, mababa sa kanya yung unggoy. Sumunod sa kanya, pero siya yung pinakamataas sa lahat eh. Di ba? Kaya nga, nadi-desire to eh. Ito yung punong pakakanasahan mo eh. Di ba? Kasi yung puno, di mo, wala kang nanasahin dyan eh. Di ba? Pag nanasahan mo, putulin. Pero para pag nasaan mo, etong beast na to, pwede. Ang sabi ng Bible, di ba? Ephesians chapter 8 naman,
This beast was so close to human being. Napakalapit nung itsura niya sa tao. And yet, was pure animal. Hindi siya tao, huwag kayong magkamali. Hayop pa rin yan. Diba? Kasi ano kaiba ng hayop sa tao? Diba? Yung aso, umiiyak din, nalulungkot nga rin, diba? Diba? Natutuwa rin. Pero wala siyang kaluluwa. Ngayon ang kaibahan natin. Ngayon, ito, sobrang malapit na malapit sa tao ang itsura niya, pero pure animal siya. That he could reason and talk. Sino ba nagsasalita ang hayop? Parrot. Di ba? Pero kung usapin parrot, hindi ka makakausap niyan. Gagaya lang yan. Bakit? Good morning, good morning. Ganun lang yan, di ba? Kausapin mo. Kumusta ka? Kumusta ka? Pero ito, kakausapin mo talaga. Mag-uusap kayo. So, that he could reason and talk, he was an upright creature, nakatayo na nilalang, and was somewhat in between chimpanzee and a man. Makita mo, ang tao at ang chimpanzee, unggoy, eto siya sa gitna. Okay? Kung makita kayo ng unggoy na medyo mukha ng tao, eto talaga. Okay? Pero hindi na yan makita ngayon. But between chimpanzee and a man, but closer to a man. Mas malapit yung itsura niya sa tao kaysa sa hayop. Ibig sabihin, hindi siya kamukha ng unggoy. Tama ba? Mas kamukha siya ng tao kaysa kamukha niya yung unggoy. Pero, hayop yan. Okay? Si Branham ba itong binabasa natin? Propeta yan. Okay? Now, he was so close to being human that seed could and did mingle with that of the woman and cause her to conceive. Lahat ng hayop sa parang kahit unggoy, pag ng unggoy o anumang hayop at tao, nagganon sila, walang mabuburot. Kasi iba yun eh. Pero, itong serpente na ito, yung kanyang binhi, yung sperm cell niya, hinalo sa tao, pwede. Okay? Ayun sabi ng prophet. Okay? So ngayon, yung sumunod sa kanya, which is chimpanzee, unggoy, pababa, wala, kahit baka, baboy, ano yun yung tao, wala mabubuo dyan. Okay? Kahit sabihin pa nila dyan, may ipalabas dyan sa internet na may nanganak, ang mukha ng merong tao at saka kabayo. So, yung tikba lang. Wala yung katotohanan. No, joke lang. Hindi pwede. Kasi, iba yung formula nung mga sperm cell ng egg cell ng mga hayop sa tao. Pero, eto, ang serpente, pwede. Okay? At matalino si Satanas. Alam niya yon. Satan himself, the spirit, si Satanas, espiritu siya, right? Kasi angel nga yun na tinapon sa langit knew that was the only seed that would pregnate the woman. Walang ibang binhi o sperm cell na pwedeng magamit niya para sa babae, para magkaroon siya ng anak. Gusto niya ng anak kasi spirit siya. See? Si Adan ay anak ng Diyos. Nakita niya to, pwede to. So, kailangan kong si Eva at tong serpente sasapian ko, magganon silang dalawa. See? Ayun nakita niya. So, wala nang ibang hayop na pwede. Because the chimpanzee won't do it, they have mixed it and everything else. Yung siyensya, tinry nila. Paghaluin ng tao at sa chimpanzee, wala, hindi nabubuo. It won't do it. But he know that the germ of life that was in the chimpanzee would not come to the field of the woman. Tinignan nyo, tinawag ng prophet na field of the woman, yung reproductive organ ni Eve. Field. Ano ba yung field? Bukid. Bukirin. But sa bukid, doon tayo nagtatanim ng mga bini, di ba? So sa babae, ganun din. Iyon yung kanilang bukid. But he know that the serpent seed would do it, so he dealt with the serpent. Ibig sabihin, ginamit ni Satanas, ni Lucifer, na tinapon. Di ba? Ginamit ni Lucifer etong si serpente. Kasi nakita niya pwede. At nagsasalita, at malamang to may kapugian din. Kasi a fruit that can be desired to make one wise Otherwise, takot siya, dyan, parang masyado ka mabalahibo, parang ang baboy damo. Di ba? Hindi, nagustuhan ni Eva, tama ba? Nag-aaral na tayo ng totoo. Kanina yung pinakita natin, pabula lang yun Pero yung pinakita natin, may serpente, nakapulupot. Ngayon, inaano na natin yung totoong nangyari, right? So, question and answer. Sabi ni Branham noong 1953, Jesus cast 7 of them out of Mary Magdalene. Nung si Maria Magdalena pinanalangin, lumayas yung mga masasamang espiritu, them was spirits, those supernatural beings, those spirits. So, si Satanas at kanyang mga anghel ay espiritu. Hindi sila pwedeng magano ni Eva.
Hindi pwede kasi espiritu sila. So, kailangan nila ng magagamit na masasapian nila. Eto, tingnan natin sa Matthew. May dumating si Jesus doon sa Maniac of Gadara. Tapos yung tao doon na sinasaktan niya yung sarili niya. Tapos wala rin makapigil sa kanya. Pinuntahan ni Jesus. Pagdating ni Jesus, ang daming demonyo yung sumapi ron sa taong yun. Pagdating ni Jesus, hindi pa siya nagsasalita. Natatakot na yung mga demonyo. Dumating ka ba rito para pahirapan kami? Ang sabi niya, namanhik. Okay, magbasa ha. Matthew chapter 8, verse 31. Basahin niyo 1, 2, 3, go. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay parating kami sa awa ng mundo. Etong mga espiritu, nag-request, palalayasin mo kami, please, wala kaming malipatan. Kailangan namin ng bahay eh. Palipatin mo na lang kami dun sa mga baboy. Yung alaga ni Mang Pedro. Yung alaga ni Aling Nena, sabi niya, ng mga hayop. Nag-request sila. Ibig sabihin, etong mga diablo, mga demonyo, yung mga fallen angels, gusto nila na masasabihan. Kahit hayop. Tama ba? So, ibig sabihin, sumasabi sila sa hayop. Okay? Balik tayo. Ezekiel 28:13 muna. Verse 13 hanggang 15. Ikaw ay nasa Eden. Ito yung binasa natin nakaraan. Sino to? Si Lucifer. Lucifer, ha? Basahin nga natin lahat. 1, Ezekiel 28:13. Ready? Go. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Si Lucifer pala ay nandun na sa halamanan ng Eden. Tama ba? Sulat nyo. Basahin nyo ulit mamaya. Ezekiel 18:13. Nandun na si Lucifer sa Garden of Eden. Okay? Revelation 12 verse 9. At inihagis ang malakang, di ba pinasa natin ito nakaraan? Di ba? Pinasa natin? Basahin natin ulit. Sige ako na lang. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang, kasi Revelation na to eh. Di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pagdating sa dulo, Revelation, ang tawag na sa kanya, matandang dragon, siya rin yung matandang ahas, ang tinatawag na, siya rin pala yung Diablo, siya rin pala yung Satanas, di ba? Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa mula sa langit, at ang kanyang mga anghel ay hinihagis na kasama niya. Siya hinagis kasama yung mga anghel na siniran niya. Siniran niya ng salita niya. See? So, siya ay tinawag na dragon. Matandang ahas. Matanda na kasi, tagal na ito, Revelation na eh. See? Diablo at Satanas. So, sino ulit yung tree of knowledge of good and evil na sumapit doon sa serpente? Ito na yun, matandang ahas, Diablo, Satanas. Dating Lucifer. Genesis 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Verse 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Yung mga puno ng mangga, puno ng saging, puno ng santol, puno ng makoba, etc., pwede raw kami kumain, sabi ng Panginoon. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ngayon, ni huwag kayong ninyong hihipuin, baka kayong mamatay. So, ang tinutukoy na rito, hindi na puno, kundi si Satanas, which is ang serpente. Kasi sumapi siya. Otherwise, hindi niya makikita si Satanas. Espiritu si Satanas. Pero nandun siya sa serpente, nag-uusap na sila. See? At sabi niya, huwag kayong makain ngayon, huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. See? Tignan muna natin anong ibig sabihin ng pagkain. Ba? Kasi, sabi niya, huwag kayong kakain niyaon. Kasi huwag kayong hihipo man lang. Kasi pag kumain kayo, mamamatay kayo. So, anong ibig sabihin ng kain? Sa spiritual. Okay? Eating in a spiritual sense. Ready na kayo? Amen. Kanina tinignan natin yung tree. Ano yung tree? Person pala. Tingnan natin yung knowledge. Nakita natin, meron palang masamang knowledge, meron ding good na knowledge. At nakita natin na yung tree of knowledge of good and evil ay si Satanas. Nakita natin yung tree of life ay si Lord Jesus Christ. At tingnan naman natin itong pagkain, no? In a spiritual sense. Nabi ko na ito kanina, di ba? Proverbs 30 verse 20. Basahin nyo. Ready? 1, 2, go. Gayon ang lakad ng mga niyang babae. Siya'y,
Ano raw yung mga ngalo niya? Anong ginagawa? Kumakain. So, ang termino ng Biblia sa pangangalo niya ay kumakain. Ano ba yung nangangalo niya? Ha? Halimbawa, si Brother Kurt, may asawa na siya. Tapos, dun siya sa asawa ng iba. Di ba? Pangalo niya yon. Ang tawag ng Biblia sa Proverbs 30 ay mangalo niyang babae ay sinabing kumakain. At nagpapahid ng kanyang bibig at nagsabi, hindi ako gumawa ng masama o ng kasamaan. Siyempre, yung nakikipangalo niya, hindi naman umaamin yan, di ba? Pero yung pala yung tawag doon sa pangalo niya, kumakain. Okay? Anong inaalok ni Serpente kay Eva? Kainin. Di ba? So, pangangalo niya pala yung inaalok niya. O, Matthew 4, verse 4. Dito naman sa maganda naman, datapot siya'y sumagot at sinabi, si Jesus to, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na ubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas. Ano yung lumalabas sa ibig ng Diyos na kinakain natin? Spiritually speaking, yung salita ng Diyos, hindi natin kinakain yung Biblia. Di ba? Kundi yung pinapakinggan natin, kinakain natin yan sa ating puso. So, tayo naman ay kumakain, hindi naman ito pangalo niya, kundi ito ay nagbibigay ng buhay. Pero sama-sama naman, ang kumakain ay pangalo niya. See? What kind of eating of the fruits the Bible is referring to? Una, Satan's fruit is in His Word. Tama ba? Yung bunga ni Satanas ay salita. Ano yung salita niya? It is alive. Pag naniwala ka kay Satanas, ayan ay kasinungalingan, kasi ayan yung bunga niya. If you eat, ibig sabihin pinakinggan mo, pinaniwalaan mo yung salita niya na kasinungalingan, it will result in a spiritual death. Kaya sabi, huwag kayong hihipo man lang. Huwag kayong kakain kundi mamamatay kayo niyan. Next, God's fruit is His Word. Si Jesus naman, ang bunga niya ay ang kanyang salita. At ang salita niya ay katotohanan. It is the truth. If you eat, kinain mo, sinampalatayanan mo, it will produce, eternal life. Okay. Genesis 3 verse 4 hanggang 5. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamatay. Tingnan mo sinungaling talaga, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin kasi mamatay kayo. Salita lang yun ng Panginoon. Pero sinabi niya, hindi kayo mamatay. Right? Ayan ang demonyo. Pag binabaliktad niya mga bagay-bagay, demonyo yan. Okay? Kung ako sa inyo, pag pupunta rito si Brother Ruben, huwag niyong kakamayan. Huwag niyong kakusapin kasi ganito ganyan. Demonyo yan. Tama ba? Kahit hindi sa kanya, sa mga kapatid, pag may sinabing negatibo sa kapatid, sinungaling yan, demonyo kasi yan. Okay? So, pag pinawalaan mo yan, madidemonyo yung kayo mo. Right? So, verse 5, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat ng inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakilala na mabuti at masama. Kasi wala kayong mali siya. Kaya wala kayong mali siya, hindi nyo kasi alam yung yung ituturo ko sa iyo. Pero pag nalaman mo to, para kayong Diyos, malalaman mo yung mabuti at masama. See? Wala silang mali siya. Pinupuksan ni Satanas yung pagiging malisyoso nila. See? Verse 6 ng Genesis 3. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, ganda ng katawan ni Serpente. At nakalulugod sa mga mata, kaya hindi puno ito Di ba? May puno ba na ganito, nalugod ka pa sa mata mo, at kahoy na malanasa upang magpantas sa tao, hindi talaga puno yan. Serpente yan, ay pumitas siya ng bunga, ibig sabihin pinaniwalaan niya yung salitang kasinungalingan ni Satanas, niyaon at kinain. Ano yung kinain? Yung binasa natin, adultery. Ibig sabihin, she committed adultery with the serpent. Kinain niya na See? Yung binasa natin sa Proverbs kanina, kumakain, nangangalo niya. Ngayon, pumitas siya ng bunga, niyon at kinain. So, hindi na ibig sabihin pinitas at mansanas, tapos kinain. Hindi. Ibig sabihin, nakipangalo niya siya kay serpente. Malinaw? At binigyan din niya ang kanyang asawa, kasama niya, at ito'y kumain. Nako, nakipagkalo niya na rin si Adan. Kasi hindi naman yun ang turo ng Panginoon sa kanila. Adam also committed adultery with the woman. Pagdating ng 7, ito na. At nadila kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. Sino rito ang kumain ng mansanas at pagkakain mo ng mansanas, nakahubad ako. Kaya naman gano'n, di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga mansanas ito. Kasi, bigla nilang nalamang hubad kasi ginawa nila yung pangalo niya na tinuro ni Satanas. Kasi si Eva, meron na siyang asawa Si Adan, nakipagkalo niya siya. At sila itumahi,
ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Bakit ganon? Dati naman, ilang panahon na silang wala namang takip dito at dito. Di ba? Pero nung ginawa nila to, nagtakip na sila. Di ba? Wala silang mali siya dati, di ba? Kanina binanggit ni Brother Branham, walang mali siya, pero ngayon, ginawa nila to, tinakpan na nila yung mga bagay nila kasi may mali siya na. Binuksan na nga ni Satanas yung mata nila na pare silang Diyos na makakilala na mabuti at masama. Eto na, nagtago na. See? 8. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki. See, dati walang takot, walang pangamba, walang nagtatago. Ngayon, nagtatago na. At ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. 9. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki sa kanya, sinabi, saan ka naroon? Para kang isang anghel na si Lucifer na hindi nila napanatili yung unang state nila. Nawala ka dun sa posisyon mo. Nasaan ka na? Adan, dati makapangyarihan ka sa lupa, binigyan kita ng kapangyarihan pamahalaan, pero nasaan ka na ngayon? Hindi ka na ganun ngayon. Dapat hindi ka na mamatay, pero ngayon, tatanda ka na sa ginawa mo. Nasaan ka na? Iba na yung estado mo. Hindi na yung original na pagkakagawa ko sa iyo. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot. First time na binanggit ang salitang natakot sa Bible. Verse 9 ng chapter 3. Nagkaroon na ng takot. Dati, everything is perfect. Walang sakit, walang hirap, walang pangamba, walang takot. Ngayon, natakot ako. Tingnan mo yung dulot ng paniniwala sa kasinungalingan ni Satanas. See? Ay nagdulot ng takot sapagkat ako'y hubad. Sino sabi sa'yo hubad ka? Talaga naman nakahubad kayo. Pero walang mali siya. Nagkaroon ka na ng mali siya. Saan galing yan? At ako'y nagtago. 11. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? Yung sinabi kong huwag niyong kausapin yan si serpente. Yung sinabi kong huwag niyong kausapin yan dahil may aanok yan sa inyo. Ano ba? Ginawa niyo na? Yung tinuro niya sa inyong sex. At sinabi ng lalaki ang babaeng binigay mong aking kasamahin. Dati mahal na mahal niya yung asawa niya. Iniingatan niya, pinakamamahal niya, binigay mo sa aking babae, buto ng aking buto, ikaw ang laman ng aking laman. Diba pagdating ito, yung binigay mong babae. See, nakita niyo yung kasalanan, nagtuturuan na. See, hindi na pag-ibig, kundi tinuturo na. Yan naman na may kasalanan, yung binigay mo Imbis na dati pasalamatan mo, sinisisi mo na kasi kasalanan. Ay siyang nagbigay sa akin ng bunga, nagbigay sa akin itong, nagturo sa akin ng punong kahoy at aking hinain, nakipagkano niya ako sa kanya. See? 13. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong yung ginawa? At tinanong si Adan. Pagtanong kay Adan, natakot ako sa iyo. Di ba? At sinabi itong babae, tinanong naman yung babae. At sinabi ng Panginoon sa babae, anong itong yung ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas. Okay? At sinabi ng babae, pinakain ako ng mansanas. Wala naman ganun, di ba? Ano sinabi? Dinaya ako ng ahas. At ako'y kumain. At ako'y nakipag-sexual intercourse sa kanya. At ang sabi in English kasi niyang beguiled. Ang sabi ni Brother Branham ng beguiled sa dinaya ay, ano yan? Ano English na? Limutan ko. Sa English niyang, dinungisan. Tinagalog ko na kasi. Hindi ko na nilagay dito yung quote. Pero ang ibig sabihin yan ay beguiled, Limutan ko sa English, pero hindi na English yung Tagalog na lang. Ibig sabihin, dinungisan ako ni Satanas. Dinumihan ako. Di ba nakita niyo yung mga dalagang babae na yung lalaki, ginirlfriend siya, pagkatapos dinungisan lang siya. Tapos yung dinungisan, iniwan na siya. Mahirap doon, inanakan pa. See? So, dinungisan ako ng serpente. Beguiled me. Hindi niya sinabing, pinakain ako ng mansanas. Okay, 14. At sinabi ng Panginoong Diyos tinanong yung lalaki, tinanong yung babae, pagdating sa serpente, hindi na tinanong. Sapagkat ginawa mo ito, hindi na kita tatanungin. Hindi ka naman tao, hayop ka. Sapagkat ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. Ikaw ang pinakamataas sa lahat ng hayop. Ikaw ang pinakapogi, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinakamalaki, ikaw lahat ang pinaka. Lahat sila hindi nakapagsalita, ikaw nakapagsalita. Lahat sila may talino, pero ikaw pinakamatalino sa kanila.
Lahat nasa iyo. Pero, ngayong ginawa mo ito, sumpain ka na higit sa lahat ng hayop. Nilalang na nakatayo. Ibig sabihin, upright yan. At higit sa bawat galit sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo. So, kung dati na siyang lumalakad gamit ang tiyan, tapos sasabihin niya, ahas ka, maging ahas ka. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya dati ahas. Tama ba? Hindi siya dating gumagapang. Dati siyang nakatayo at sinabing ganun, gumapang ka. Higit sa galit sa parang iyong tiyan ang ilalakad mo, siya'y nagpasimula ng gumapang at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Say amen? The serpent has changed from a beast or cattle, which is a great creature, to a crawling creature, snake. So, pinakita ko lang yung image niya na habang nagtatransform siya, nagiging ahas na siya unti-unti. Diba? Tao siya, hanggang unti-unti, naging ahas na talaga siya. Okay? Ang sabi ng prophet, the serpent seed, no 1958, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly. Mawala na yung paa mo at yung tiyan mo na yung ilalakad mo. Wala ka ng paa. The serpent is the missing person between the chimpanzee and the man. Hinahanap ng siyensya ngayon yan. Sabi, patunayan natin yung theory ni Darwin na yung tao galing sa unggoy. Parang hindi nag-continue hanggang chimpanzee lang eh. Pagdating tao na eh. Ito yung kulang na hinahanap nila eh. Kaso, sinumpa na. Cause, listen, notice this now, that the serpent was not a reptile. Siya ay beast, siya ay cattle, ngayon, reptile na siya. Okay? So, ang sabi ba ng prophet, he was the most subtle. Siya yung pinakamatalino, madaya, magulang. Di ba? Lagi magulang, lagi nanggugulang sa trabaho, nanggugulang sa gawaing bahay. Ganyan kagulang yan si Satanas, yung serpente. Of all the beasts of the field, and you can find one bone in a snake that looks like a human being. Wala nang bakas. And that's the reason science is lost. Hindi nila makita kasi sinumpayan. Genesis 3 verse 15, at pag-alitin ko ikaw at ang binhi. Pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Nagkabinhi. Kumain ka ng apple, nabuntis ka na, tapos meron ka ng binhi. See? Pag nagpa-check up to yung, ano yung chine-check ngayon pag buntis na yung babae? Ha? Di ba yung chine-check ng galon? Positive yan. Positive. At ang iyong binhi, nagkabinhi, serpent seed na yun, binhi na ng serpente, at ang kanyang binhi. Bakit? Inano rin ni Adan eh. May binhi na rin si Adan. Dalawang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Itong part na to, itong black, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito'y prophecy sa darating ng panahon. Kasi yung binhi niya ng serpente, which is si Judas, siya yung papatay sa Panginoon. Kaya ito ang dudurog ng iyong ulo. Dinurog niya yung ulo ng Panginoon, pinako siya sa krus. Pero, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, ibig sabihin, nung pinako ang ating Panginoon, parang dinurog ni Satanas yung sakong ng ating Panginoon. Pero sinabi, ito ang dudurog ng iyong ulo. Pero hindi niya alam, sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, durog ang ulo ni Satanas. Dahil ay yung dugo ang kailangan. See? Now, makita natin yan. 16. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Sipin mo, kumain ng mansanas, dapat pinalo yung bibig, di ba? Magiging bingot ka, magiging mamamagay yung bibig mo at ganito lahat. At maging wasak-wasak yung bunganga mo. Hindi eh. Yung pinalo, yung pagbubuntis. Ang layo, di ba? Pararamihin ko lubha ang iyong kalumbayan at iyong paglilihi, mga anak kang may kahirapan. Kumain na ako ng mansanas, bakit pinahirapan mo ako magbuntis? Di ba? So, hindi mansanas. See? Taglihi. Ayun yung pinahirapan ng Panginoon. Diyan ka may hirapan. Mga anak kang may kahirapan, kaya mga babae ngayon may hirap mga anak. At sa iyong asawa ay papahinuod ang iyong kalooban at siya papanginoon sa iyo. 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na iniutos sa iyo na sinasabing huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Hindi kita masumpa dahil anak kita eh. Sumpain ko na lang yung lupa dahil sa iyo. Ang Panginoon, anak niya kasi Adan eh. Dahil sa ginawa mo, susumpain ko yung lupa, hindi ikaw. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal. Dati, hindi ka magpapawis. Hindi ka magbubungkal ng lupa, hindi ka magtatanim, hindi ka mag-aaral, wala kang gagawin. Pero ngayon,
sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, magpapagal ka. See? Hindi na perfect. Dati perfect eh. Ngayon, kailangan niya na magpagal. 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sabihin, pagpaguran mo yung kakainin mo hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Dedikasyon ng Panginoon sa alabok, di ba? Sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kumuha siya ng alabok, hiningahan niya, di ba? At siya'y naging kaluluwang buhay o kaluluwang may hininga. Ngayon, dyan ka na babalik. Ibig sabihin, simula ngayon, mamamatay ka na. Kaya, dati walang panahon, nagsimula nagkaroon ng panahon. Inisip ko lang to nung time na to, na sinumpa ng Panginoon yung lupa, at nagalit na ang Panginoon kay Adan at kay Eva, nagkaroon na ng panahon. Tama? Dati walang panahon eh. Eternity nun, walang hanggan. So, pagtapos ng 1 taon, 1-year-old na si Adan. Kakuha nyo? Tama? Otherwise, mukha kang 18 years old. Sige, next year 19 ka na. Hindi naman ganun, di ba? So, nung after ng 1 year, 1-year-old na si Adan. Tapos, sabi ni Eva, birthday na natin, 1-year-old na tayo. Next year, 2 years old na tayo. Nakuha nyo? Eh, kasi doon pala nagkaroon eh. Niisip-isip, natatawa ako, pero ganun talaga eh. Or sinabi, sige, 21 ka na ngayon. So, next year, dahil sinumpa na kayo ngayon, next year, 22 na kayo. Gusto naman, hindi nag-1. Na 1-year-old muna, 2. Ilan, tas birthday na nila ulit. Ilang taon na tayo? 5 years old na tayo. Kasi, hindi naman sila dumaan sa baby. Tama ba? Okay. So, ganun lang yun. Naisip ko lang yun. Anyway, 3 verse 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Yun, tawag niya sa Eva. Nung una, hindi Eva pangalan niya. Woman. Man with a womb. Tao na merong, ano yan, sinapupunan. Kasi yung lalaki tao, walang sinapupunan. Tapos tinawag siyang Eva sapagkat siya ang naging, basahin ang lakasan, sapagkat siya ang naging, ng lahat ng mga nabubuhay. si Eva ang ina ng lahat kasi yung serpente nakipag, ano sa kanya, sexual intercourse, si Adan nakipag sexual intercourse, lahat ay panganak niya, kay tatay niya, sa akin yan, nanay ako niyan. Pero, next, si Adan ay hindi tinawag sa Biblia na ama ng lahat na nabubuhay. Lahat ng lumabas sa'yo, hindi yan anak ko lahat may sumalis yan. Dahil hindi siya ang ama ni Cain. Si Cain ay binhi ng serpente. Okay? Okay, so dyan nabuo ang serpent's seed. Okay, tingnan natin. Tingnan natin, Genesis 4 verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako sa tulong ng Panginoon. Lahat ng buhay galing sa Panginoon. Okay? Kahit na masamang babae yan, pag nanganak yan at successful yung panganak niya, tinulungan siya ni Lord. Okay? So nanganak siya sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel at si Abel ay tagapag-alaga ng tupa datapwat si Cain ay magpupukit sa lupa. Tignan nyo kung paano tinago ng Diyos itong bagay na ito sa sanlibutan. Nakilala ng lalaki si Eva, si Adan to at na kanyang asawa at siya'y naglihi. Makita nyo tingnan nyo to. Verse 1, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Anong sumunod? Anong tawag dyan? Tuldokwit. Ano sa English yan? Semicolon. Hindi, may ano Ang semicolon, yung, di ba gano'n? Parehas tuldok. Pero yung tuldok tsaka kuwit, tuldokwit. Ay, sa Tagalog, di ko alam sa English Naalala ko yun, nag-aaral ako ng Pilipino nun Nakikinig ako ng ng gusto sa Pilipino. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Pagkatapos nun, kung titignan mo at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, di anak ni Adan si Cain, di ba? Pero tinago ng Panginoon dyan kasi iba yan. See? Nagkaroon siya dyan, at nung naglihi siya at pinanganak si Cain, yung nauna yon, which is si serpente. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Diyos. At sa muli, sunod naman, ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Ito yung sa kanya, kay Adan. Ginanya ng Panginoon, bakit hindi niya ninahayag to sa mga may sinabi? Pinapahayag to ng Panginoon sa mga walang sinabi. Sa atin. Okay? At sa muli, ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng lupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. O, tingnan natin to. Ito ang serpente, ito si Adan, parehas silang nag-sexual intercourse kay Eve, tinuruan ni serpente si Eve, at tinuro ni Eve kay Adan. Ngayon, si Eve nanganak ng Cain. Tatay niyan ay si serpente. At nanganak
Pinanganak si Abel, ang tatay niyan ay si Adam o si Adan. Genesis 4:8. At nangyari, malalaki na sila, ha? At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel. Siyempre, malaki na sila nito eh. Nag-aalaga na nga ng tupa si Abel eh. At nagtatalim naman sa bukid si Cain eh. Ano ba sila nito? 3 years old? May 3 years old pa nag-aalaga ng mga tupa? Wala pa, kailangan malaki na yon. So, hindi ko alam, 10 years old o 15 years old, 20 years old, binata na sila. At nagtindig si Cain laban kay Abel. Hindi ko kasi sinama rito, pero ito yung naghandog sila sa Panginoon. At naghandog sila sa Panginoon sa altar, tinanggap ng Panginoon yung kay Abel, hindi tinanggap yung kay Cain. Ang sabi ng Panginoon, gayahin mo yung sa kapatid mo. Gayahin mo sa kapatid mo, tatanggapin ko yan. Hindi niya ginawa. Nagalit siya, at siya'y kanyang pinatay, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. His characteristic were evil like his father Lucifer. Mana siya sa tatay niya. Yung tatay niya, ayan, mamamatay tao. Ibig sabihin, nag-manifest kay Cain yung karakteristik ng tatay niya, si Serpente, which is the devil, which is si Satan, which is ang dragon, matandang ahas na binasa natin kayo. Malinaw? Okay. 9. At nakilalang muli ni Adam. Pangalawa, una kanina nakilala ng lalaki o ni Adan. Ngayon, nakilalang muli ni Adam, Genesis 4 verse 25. Ang kanyang asawa, which is si Eva, at nanganak ng isang lalaki. Ito yung second time na binanggit sa Bible na nakilala. Ibig sabihin nakilala, may nangyari ulit sa kanila. Ayan yung malalim dyan. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat at niya'y binigyan ako ng Diyos na ibang anak na kahalili ni Abel. Sapagkat siya'y pinatay ni Cain. So, pinalitan ng Panginoon si Abel kasi pinatay. Gusto kasing tapusin ni Satanas yung lineage para walang anak ang Diyos. Gusto niya puro anak niya lang, kaya pinatay niya. Pero, nagbigay ulit ang Panginoon para may sumunod sa lahi ni Adan. At nagkanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Isipin niyo to. Dumami na yung lahi ni Cain. Dumami na rin yung lahi ni Seth. At nung dumami yung lahi ni Seth ang nagpasimula ng pagtawag sa Panginoon. Ibig sabihin yung lahi nito ni Cain, walang tumawag sa Panginoon. Yung pinanganak si Seth, at nanganak si Seth na si Enos, at nanganak, dumami yung lahi ni Enos, yung mga lahing yun ang tumawag sa Diyos. Okay? Yung kabilang lahi, hindi tumawag sa The genealogy of Jesus Christ. Tingnan natin. Luke chapter 3, verse 34. Si Jacob, which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, tingnan nyo to. Si Jacob ay anak ni Isaac. Isaac, which is the son of Abraham. Si Isaac, anak ni Abraham. Si Abraham, anak ni Tara. Si Tara, anak ni Nahor. Okay? 35. Which was the son of Seruk. Si Saruk ay, which was the son of Ragaw. Ragaw, anak ni Falek. Falek, anak ni Heber. Heber, tatay niya si Sala. 36. Si Kainan, tatay niya si Arfaksad. Si Arfaksad, tatay niya si Sem. Si Sem, tatay niya si Noah. Si Noah, tatay niya si Lamek. 37. Si Methuselah, tatay niya si Enoch. Si Enoch, tatay niya si Jared. Si Jared, tatay niya si Maliel. Si Maliel, tatay niya si Kainan. Hawak lang kayo Enos, tatay niya si Seth. Kita nyo? Si Seth, tatay niya si Adan. Si Adan, tatay niya ang Diyos. Basahin natin yan. 38, which was the son of Enos. Enos, which was the son of Seth. Si Seth, which was the son of Adam. Adam, which was the son of God. Makuha nyo? Ang Diyos, anak niya si Adan. Si Adan, anak niya wala na si Abel kasi hindi naman nanganak si Abel si Seth na lang. Si Seth, nanganak si Seth, si Enos, at tuloy-tuloy na yung binasa natin kanina. Ngayon, ang tanong, si Cain ay hindi kasali sa lineage ng Diyos at ni Adan. Kasi dapat dito, Diyos, sunod si Adan, sunod si Cain. Di ba? Tapos si Abel, wala na kasi pinatay, sunod sila Seth. Wala si Cain. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya anak ng Diyos. Sa iba siyang anak. See? Malinaw? Binasa pa lang natin kanina, pag-aalitin ko yung binhi mo. Nagkaroon na ng binhi si Eva. Diba? May binhi na si Satanas sa pamagitan ng serpente. Okay? Si Cain ay hindi kasali sa lahi o sa lineage ng Diyos at lineage ni Adan. Sinong tatay ni Adan? Ang Diyos. Wala si Cain sa eksena.
Jude naman, itong binasa natin sa Luke eh. Luke, punta tayo sa Jude. Tingnan natin kung parehas. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na kapito sa bilang mula kay Adan. Si Enoch daw ay pampito. O, tingnan natin. Si Enoch, tatay niya si Jared. Jared, tatay niya si Mahalil. Mahalil, tatay niya si Kainan. Kainan, tatay niya si Enos. Si Enos, tatay niya si Seth. Si Seth, tatay niya si Adan. Nasaan na naman dyan? Si Cain. Wala talaga. Wala talaga. Wala ka makikita sa Bible, nakasama siya dyan sa lahi niyan. Kasi hindi kasama siya sa lahi. Ibang lahi siya. Wala ulit si Cain sa lahi ni Adan na anak ng Diyos. 1 John 3:12. Not as of Cain, who was of the wicked one. No? Si Satanas, si Cain pala, ay doon sa lineage ng wicked one, which is Satan. Na ginamit niya si serpente and slew his brother, pinatay ang kanyang kapatid, and wherefore slew he him because his own works were evil and his brothers righteous. Ang mga gawa niya ay masama talaga. Mana siya sa tatay niya. Genesis 4:16. At umalis si Cain sa harap ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Ito yung pinalaya siya ng Panginoon. Di ba? Naalala niyo to? Pinalayas ng Panginoon si Cain at pumunta sa Nod. 17. Listen. Pwede niyong basahin yung 17? 1, 2, 3, go. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya nagbigay at pinanganak si Enoch. At siya Nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. Enoch. Nagkalat pala ng lahi ko si Enoch. Di ba? Tingnan nyo At nakilala na ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. May tanong dito. Sino ang napangasawa ni Cain? Ang ganda tanong to. Parang narinig ko tong tanong na to. Sino yung napangasawa ni Cain? Kaya gusto kong tatalakay ito para malinaw. And hindi ko sabi, Bible and the message. Right? Okay. Sino ang napangasawa ni Cain? Genesis 5:4. Basahin natin. Pwede mong basahin? Lahat? 1, 2, 3, go. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Isipin mo, 800 na si Adan? Tanong lang matanong ko lang. Naipiting ilang taon na kayo? 74. Si Brother Manny po? 74, 75. Nakailang anak po kayo so far? Lahat. 6. Sa 74, 75 years old nyo, naka-6 kayong anak. Isipin nyo to, 800 si Adan. Ito yung huli. Basahin natin. At nagkaanak na mga lalaki at mga babae. Ibig sabihin, hindi lang si Seth, hindi lang si Cain, hindi lang si Abel, at hindi lang si Seth ang anak. Naunawaan? Ako ba nagsabi nito ang Bible? Ang sabi, at nang naging araw ni Adan, pagkatapos maipanganak si Seth, pinanganak si Seth kanina, di ba? At yung lahi ni Seth, nagsimulang tumawag sa Panginoon. Pero nung pinanganak pala si Seth, 800 na siya. Sino na naipiding 74, 75 pala ngayon? Nakapito kayo? Naka-6. Si Adan, nakailan kaya to? Kung sino magaling sa computation, Brother Darius, kung gagawin natin yung 75 years old, naka-6 na anak, ilan kaya yung kay 800. Kung babasihan natin yung 6. Ang dami yan. 8 times 6? 48? 48 na anak. Sabi at nagkaanak na mga lalaki at mga babae. Hindi na sinulat. Pero mga lalaki, mga babae, marami. 800 doon. Mga ilan? Estimate. Pero gano'n, di ba? Marami yan. Hindi natin bibilangin. Okay ba? So, hindi nag-iisa ang tao. Hindi lang si Cain, si Abel. Patay na si Abel, nag-iisa na lang si Cain. So, may mga babaeng pinanganak, may mga lalaking pinanganak. Malinaw? Hindi pa. Next pa. Tingnan natin ito yung Luke 3:38. Si Enos daw, anak ni Seth, si Seth, anak ni Adan, si Adan, anak ng Panginoon. Yung pinanganak ni Adan, si Seth, pinanganak niya, nung panahon niya, 800 na pala siya yan. 800. Sabi ng Bible. Di ba? So kung 800 na siya, nanganak pa ng mga babae at ng mga lalaki, hindi natin alam kung ilan, pero madami. Sunod si Enos, sumunod yung mga lahi na. Tingnan natin, si Barbana. Gusto niyo ba sagutin ni Barbana? Sino pang asawa ni Cain? Okay, basahin natin. Ako na mabasa.
sa question and answers no 1953, how many would like to know that we believe of Cain, where and who Cain's wife was? Sino dito gusto malaman kung sinong asawa ni Cain? Sabi ni Branham, who Cain's wife was? Let's see. Alright, I'll tell you what Cain done, and it's the only sensible answer. Ito lang yung pwedeng sagot, sabi ni Branham. You can figure. I-figure out niya eh. Cain married his own sister. Si Cain, inasawa niya yung sarili niyang kapatid. Eh, sino nga asawahin mo? Wala naman. Siyempre, kapatid mo. Eh, ang dami pa naman. 800 yung tatay niya eh. 800 years old. Eh, di nanganak ng, hindi ko alam kung 100 yung anak. 100 kami magkakapatid. Di ba? Puro laki. Di ba? So, Cain married his own sister. He had to. Kailangan. For there was only one female on the earth then. Eh, nanay lang niya yung babae. Di ba? Nakaasawahin niya yun. Di ba? So, yung mga kapatid, nanganak na mga lalaki at mga babae. Sabi, nung 800 na si Adan. Cain married his own sister. He had to, for there was only one female on the earth then. The Bible seldom records a girl's birth. Hindi sinusulat doon, pinanganak yung babae. Konti lang nakasulat na babae, pinanganak. Si Ruth, Esther. Di ba? Yan lang mga yan. Konti lang, sila Rahab. Pero, kadalasan pag sinulat dyan, lalaking sinusulat. Panganay pa. Eh, paano yung ibang hindi panganay? Di ba? So, hindi sinusulat, pero meron. Okay? Isa pa, question and answer. Kanina, 1953, pinangalan ni Branham. Ito naman, question. Mahilig si Branham question and answer, yung tanungan. 1957 naman. 1953, 54, 55, 57. After 4 years, nag-preach ulit siya. Ito sabi niya. Now, the only person that Cain could have or married would have to be his own sister. Inasawa niya yung sarili niyang kapatid. He had to, because there's only one male and female that they could come from. And he had to marry his own sister. Now, that was legal in those days. Legal yun. Pwede yun. Ngayon, hindi na pwede. Parang first cousin, second, third, parang gano'n. Ano yung sa fourth, pwede na? Hindi ko alam. Basta, noon, legal yun. Okay? Propeta nagsabi? Okay. So, kaya, ay mahalaga na nagbabasa tayo ng message. Okay? Hindi natin binabasa yung sulat ng kahit sino, pero yung sa propeta muna. At yung Biblia, at pagkatapos, kung may sinuggest yung iba, may kita natin sa mensahe at sa Biblia kung ang kanya sinasabi ay tama. Okay? Alright. Good. Now, God got angry on intermingling or hybriding. Nagalit ang Panginoon, naghalo-halo to. Kasi may lahi siya eh. Ang Diyos eh. May lahi rin si Cain. Nagpakarami. Inasawa niya yung kapatid niya eh. At dumami na rin sila. Diba? Genesis 6, verse 1. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. When men began to multiply on the face of the earth, on the face of the earth, and daughters were born unto them, the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they looked them wives of all which they chose. Noong daw panahon na dumami na yung mga tao. Dumami na. Yung mga anak ni Adan, dumami na ng dumami, anak na rin. At yung lahi ni Cain, di ba lumayo sila punta sa Nod, may asawa siya, dumami rin anak niya. Di ba? At hindi ko pinasa dito, pero yung mga anak ng lahi ni Adan, nagpasimulang tumawag sa Panginoon. Okay? Pero lahat ng lahi ni Cain at mga anak ni Cain, eto mga naging tanyag. Ang lupit. Mga naging mga renown, mga kilala, mga bantog. At sila yung mga matatalino sa business. Gumagawa ng patalim. Gumagawa ng, kung may bomba lang, gumagawa ng bomba, palaksak, panap, sibat, lahat ng pamatay, lahat ng mga delikado, galing sa kanila. Matatalino utak eh, mana nga sa ano nila eh. Di ba si Serpente yung pinakasatil? Among all the beasts, yung pinakamatalino, mana. Yung mga anak ng Diyos, hindi sila bobo, pero maka-Diyos. Okay? At hindi sila sikat kasi mga mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba, hapon. See? The sons of God saw, eto na yung mga anak ng Diyos, verse 2 the sons of God saw the daughters of man. Yung mga lalaking anak ng galing kay Adan, kay Seth, lahat yung mga lalaki, that they saw that the daughters of men, they were fair. Tingnan nyo ang tawag sa anak, lahi ng Diyos, sons of God. Ang tawag naman sa kabilang lahi, daughters of men.
Ibig sabihin, nakita ng mga anak na lalaki ng lahi ni Adan, nakita yung mga babae ron magaganda. Maganda, sabi. Maganda rin sa kapila. At sabi, they were fair and they took them wives of all which they chose. Pumunta tayo ron, pili tayo, at kumuha tayo ng asawa, inasawa nila. Hindi lang yun, nagkaanak pa sila. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Simula ngayon, dati nabubuhay ang tao, si Adan, ano siya nung pinanganak si Seth? Ilang taon? 800. May nabuhay pa ng 969. 700, 500. Ilang taon ka na? Birthday mo bukas? Oh, 599 na ako bukas. Ikaw birthday mo, 801 na ako bukas eh. Happy birthday to you. Many more birthday to come. Ay, sa ilang taon ka na? 94 ba? Tama pa. Takas mo pa. Eh, ikaw, ilang taon? 901 na ako bukas. Birthday ko eh. Pero nagalit si Jesus dito. Sabi niya, yung mga anak kong lahi ko, nakipag-asawa na sa kabila. Nagalit sa intermingling eh. Sabi niya, simula ngayon, ang buhay na lang ng tao, hindi nalalampas sa 120. Meron ba kayo ngayon, kilala na taong buhay pa, nasa 130? Wala na, no? Ano na, 121? Wala rin. Baka, bira. Baka 120, baka meron pa. Malakas ang buto dyan. Diba? So, simula dito, sabi ni Lord, 120 na lang buhay ng tao. Okay? Galit siya sa paghahalo. Sino mga binata't dalaga dito? Nag-ingat kayo sa paghanap ng asawa nyo. Baka yung maganda dyan, cute, mahinahon, tahimik, sexy, baka ano yan? Anak ng serpente yan. Pag uwi niyo sa bahay, dragon yan, yari ka. So ayaw ng Panginoon yung maghahalo. See? Kaya, pinagpipray. Di ba? Hindi yan pogi, maganda, o ang matalino. May takot sa Diyos. Unang-una. 4. Genesis 6 verse 4, there were giants in the earth in those days. May mga higante. Di ba? Ano sabi ni Brother Branham yung dinescribe niya yung serpente? Giant. Big fellow. Higante. 10-footer. yung nagbabasketball nga lang 7-footer, sobrang laki na eh. 10 foot pa. There were giants in the earth in those days. Kaya pala eh, ang daming lahi ni serpente. And also after that, when the sons of God came unto the daughters of man, sons of God, daughters of man, and they bare children to them, anak. Kasi nag-asawa eh. The same became mighty men, and which were all men of renown. Tingnan mo, nung inasawa nila yung mga daughters of men, mga anak ni lahi ni Cain, naging mighty yung mga anak nila. At saka naging mga renown. Kasi nalahian na sila. Kasi walang sikat dito eh. Ngayon, naging sikat na yung mga ano ni serpente, ni Cain. Puro sikat eh. 6 verse 5 in Genesis, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil. Dumami yung tao, naghalo pa sila, at naghalo na sila ng anak ng mga bantog, mga kilala, sikat, at ngayon, puro na ang haka ng puso ng tao ay puro masama. Lagi masama na lang. Evil continually. Ngayon, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping thing and fowls of the air. Damay ang mga puno, damay ang mga hayop, damay ang mga ibon. Gugunawin ko mundo sa pamagitan ng tubig. Lulunurin ko. See? Para ubusin niya lahat ng tao. Okay? So, ilubos sa lahat ng tao, tingnan natin yung natira. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Yes, amen? Amen. Tayo, wala naman tayo dapat sa Panginoon eh. Mga makasalanan tayo, pero nakasumpong tayo ng biyaya sa Panginoon. Dapat kasama to sa lulunurin eh. Diba? Sa papatay ng Panginoon. Nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon. Ano na ngayon? Serpente, nasawa si Eve, Adam si Eve, nanganak si serpente kay Eve, Cain, si Eve nanganak, Abel, pinatay naman ni Cain, pumalit si Seth, yung lahi niya, sons of God, kasi nagpasimula silang sumamba sa Panginoon hanggang dumating si Noah. Nangunawaan? Nung dumating na si Noah, ito na si Noah, dumating yung Genesis 6, yung Genesis 6 na binasa natin kanina, nag-intermingling na sila. Nag-intermingling na kumuha na yung mga anak ng Panginoon, yung mga lalaki, namili ng babae, doon kala lahi ni Cain, itong children of men, di ba? Daughters of men. Ito naman, sons of God, namili sila doon sa daughters of men.
and nanganak sila, puro na naging masama ang tao lagi. Anong nangyari? Yung Genesis 6, nag-intermingling, then, dumating yung flood, yung ark, the mixed blood. Okay? Pinaikli na lang natin para hindi mabasa. Okay? Pagdating sa ark, ilan na naligtas? Tingnan natin. Genesis 7:13. Pwede ba natin basahin? 1, 2, 3, go. In the self-same day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and the 3 wives of his sons with them into the ark. Okay, ulitin ko tingin kayo dito. Ito na lang pala. Doon sa arka, ubus lahat ng tao, patay. Nilunod. Ilan natira? Si Noah, yung asawa niya. Si Shem, asawa ni Shem. Si Ham, asawa ni Ham. Si Japheth, asawa ni Japheth. 8 lang. Okay, clear? So, wala nang tao. Sabi niya, wala nang tao. So, dapat dito, wala nang sumama ditong serpent seed. Kasi, magpaparami na naman yan Diba? Halo-halo na nga Napatay ko na nga yung mga serpente. Pero, Genesis 9:20, and Noah began to be an husbandman and he planted a vineyard. Malapit, dito na ako magtatapos mga kapatid, pero gusto kong makuha niyo ito. Hindi tayo magtatapos pero gusto kong makuha itong part na to. And sa Martes, meeting na. Kita-kita tayo doon. Right? Excited? Pero at least nilalakay natin to. Okay? Si Noah, and he planted the vineyard, 21, and he drank of the wine. Naglasing si Noah. Tapos na yung flood Naglasing si Noah, and he was uncovered within his tent. Nakita raw yung kahubaran ni Noah. 22. And Ham, the father of Canaan. Sino si Ham? Diba anak siya ni Noah? Ngayon, si Canaan, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his 2 brethren without. Sino yung 3 anak ni Noah? Ham, Shem, Japheth. Ngayon itong si Ham, nakita raw niya ang nakedness. Ano yung nakedness? Kahubaran ng kanyang tatay. Kasi lasing Nakita ni Ham ang kahubaran ni Noah and told his 2 brethren. Sinabi niya kay Shem at Japheth. Sinabi ni Ham. Okay, sino nakakita ng kahubaran ni Noah? Si Ham. Okay. And this is the father of Canaan. Ang singit si Canaan. Tingnan natin kung bakit. 24, tuloy natin. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. Nung mahimasmasan si Noah sa pagkakalasing niya, alam ni Noah kung anong ginawa sa kanya ng anak niya. Ano kaya yon? Ito ba yung mga ginagawa ng mga bading ngayon sa mga lalaki? Ganon? Kasi hubad siya. Tapos hindi niya alam, ngayon pagka na may masmasan na siya, alam niya na may ginawa sa kanya yung anak niya lalaki. Ngayon ang tanong, ano yon? May naiisip ako, baka may naiisip rin kayo, pero tama kaya yung naiisip natin. Diba? Kasi yung mga bading ngayon, ganyan ginagawa nila sa lalaki. See? 25, and he said, Cursed be Canaan. May ginawa raw si Ham sa kahubaran ni Noah, pero ang sinumpa si Kanaan. Apo ni Noah ang sinumpa niya. Kunyari, ako si Noah, eto si Ham. May ginawa sa akin si Ham kagabi, nung hubad ako, nung lasing ako. Tapos yung napagising ko, nalaman ko yung ginawa niya, sinumpa ko yung anak niya. Gets niyo? Bakit yung anak yung sinumpa, hindi si Ham? Tignan natin. Yung mga ganda, may hinahanap tayo. Diba? Kanina yung 3, ano yung 3? Person pala. Kanina yung tree of good of knowledge of evil, Satanas pala. Yung eated pala, ano yun? Fornication pala, or adultery. Diba? Ang dami mga nakatago. May nakatago na naman banda rito Bago tayo matapos, tingnan natin ito nakatago rito. And he cursed be Canaan. He said, Cursed be Canaan. A servant of servants shall he be unto his brethren. O ako si Noah, eto si Ham, may ginawa siya sa akin, sinumpa ko si Canaan. Hindi lang yun, sabi ko, ikaw magiging alipin na mga alipin. Galit na galit ako sa anak ni Ham. Bakit hindi si Ham ang kinagalit, sinumpa ko? Di ba? Siya yung may ginawa sa akin kagabi, nung hubad ako, nung lasing ako. Next, natin. Sinabi muna natin. Si Noah, anak niya si Shem, si Ham at si Japheth. Si Ham, anak niya si Canaan. Okay? Tama ba? Canaan. Ngayon, Leviticus 20:11. Mamasyal muna tayo. Alis muna tayo sa Genesis. Pwede nyo mabasahin lahat. 1, 2, 3.
Go. And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness. Stop. Andiyan na yung hinahanap natin eh. Uncover his father's nakedness. Nakita yung kahubaran ng kanyang father, ng kanyang tatay. Ano ibig sabihin daw? Ulitin ko, ako magbabasa naman. And the man that lieth with his father's wife. Yung tao na sumiping sa nanay niya. Asawa ng tatay niya. Ang tao, kunyari, anak ko siya. Di ba? Sinipingan niya yung asawa ko. Ibig tawag doon, hath uncover his father's nakedness. Nakuha? Hindi nakuha. Di ba? Ito si Canaan. Ito si Ham. Ako si Noah. Okay? Ito yung asawa ko. Noah's wife. Wala pangalan. Etong si Ham, yung sinabi ron, yung kahubaran ko, ng tatay niya ako, kahubaran ko, ang ibig pala sabihin doon, man that lieth with his father's wife. Sumiping siya sa asawa ng father. Tatay niya ako eh. Sumiping siya sa asawa ko. Yung sumiping siya sa asawa ko, of course, ano mangyayari? Pag may nangyari sa inyo, mga anak kayo, ano panganak si Canaan? Sinumpa si Canaan. Nakuha? Sa simpleng basa mo sa Biblia, makita mo, parang bading yata si Ham. Pinagsamantalahan yung tatay ng lasing. Pero hindi. But sinumpa niya yung apo. Diba? Yung may nangyari sa kanila at sa asawa ko, nagalit ako, sinumpa ko yung anak. Okay? Nakuha? Okay? O bago tayo matapos, may makita man lang tayong ditong bagay na truth. Both them shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Sa Leviticus, pinagbawal to. At pag nangyari yun, papatayin parehas. Okay? So, ganun pala yun, uncover his father's nakedness pag pinakilaman ng anak ko yung asawa ko. Okay? Next. Genesis 10 verse 6, tuloy natin. And the sons of Ham, o tingnan niyo yung anak ni Ham. And the sons of Ham is Cush, Mizraim, Phut, and Canaan. O, tingnan natin yung anak ni Ham. O, ito yung anak ni Ham. Si Noah, anak niya si Shem, Ham. Andiyan pa kayo? Amen. Baka gutom na 11:24 pa lang. Matatapos tayo mag-12. Si Noah, anak niya si Shem, Ham, Japhet. Ngayon, may mga asawa silang lahat. Ay, yung asawa nila sa kabila. Ngayon, si Ham, ang anak raw niya ay ito, si Cush, si Mizraim, si Phut, at si Canaan. Okay? Nung eto si Ham, uncovered his father's nakedness, eto, inasawa niya, sinipingan niya yung asawa ni Noah, pinanganak si Canaan. Kaya, pagdating ng Genesis 9:25, pwede mo basahin 9:25 ng Genesis, kayo mo basa 1, 2, 3, go. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servant shall be unto his brethren. Sinumpa si Canaan, yung naging bunga nung asawa ni Noah at saka ni Ham, na anak niya. Next, 9:26, and he said, Blessed be the Lord of God of Shem. Ito, sino si Shem? Kapatid niya ni Ham. Pagpalain daw ng Panginoon si Shem, and Canaan shall be his servant. Pagpalain si Shem, at si Canaan ay magiging alipin ni Shem. Okay na yun? Ano to? Kaano-ano ni Canaan si Shem? Tito. Magiging alipin daw ni Tito Shem si Canaan. Naunawaan? Isa pa. 9:27. Pwede nyo basahin? 1, 2, 3. Wag na, ako lang. God shall enlarge Japhet. Nasaan si Japhet? Kapatid na naman. Si Tito. Papalakihin ko si Japhet, and he shall dwell in the tents of Shem. Makikipanahan siya kay Shem. Ibig sabihin, mas pinagpala si Shem. Tapos, and Canaan shall be his servant. Magiging alipin na naman si Canaan ni Tito Japhet. Diba? Ang sumpa lahat na kay Canaan eh. Wala kayang yung sumpa eh, na kay Canaan. See? Magiging alipin daw si Canaan neto ni Tito Japhet at saka ni Tito Shem. Nakuha? Next. Tignan nyo to. Eto, mababasa ito mga kapatid sa history. And history, totoong history, magtatama sila ng Bible. Though hindi siya nakasulat sa Bible, pero ang history will tell itself. Okay? Si Cush, eto si Ham, di ba anak ni Ham, eto si Cush, si Mizraim, si Phut, at si Canaan. Okay, punta tayo dito. Kilala niyo si Nimrod? Si Nimrod ang nagtayo ng Tore ni Babel. At ang Tore ni Babel, ang ibig sabihin, confusion. Confusion. Ibig sabihin, sasalungat tayo kay Lord.
tayo natin toro ng hanggang umabot dun sa langit para maabot natin ng Diyos. Ano mga itsura to na yan? Nimrod. Pero magaling si Nimrod kasi napagawa niya yan, umabot sa langit. At hindi nga napigilan ni Lord yung gawin nila yung tore na yun na umabot sa langit eh. Kasi nagkaisa sila eh. Nakita niyo yung kapangyarihan sa pagkakaisa? Tinayo yun si Nimrod yun. O eto, balik tayo sa history. Si Cush, yung tatay ni Nimrod. Diba? O, si Cush, anak siya ni Ham. Diba? Si Cush, kapatid doon ni Canaan. Ngayon si Cush, ang napangasawa niya, wala to sa Bible pero sa history, Semiramis. Si wife. Ngayon, si Cush at Semiramis, nanganak sila si Nimrod. Dakila si Nimrod. Tinayo ba naman yung tore ni Babel eh? Ngayon, nung si Nimrod, mga kapatid, doon sa history, inasawa ni Nimrod si Semiramis. Uncovered his father's face again. Kumalat yung lahi ni Ham. Tito niya si Ham, di ba? Lolo niya si Ham. Balitaan ko, ginawa rin ni Lolo yun eh. Ginawa niya rin sa tatay niya kay Cush. See? Mismo nag-manifest sa anak ni Ham, which is si Cush. Ginawa yun ni Nimrod. Diba? Okay, umangka mo dyan. Ngayon, si Nimrod na yun, mga kapatid, ay sa history, pinatay siya ng lolo, which is si Shem. Bali, tiyuhin ni Cush. Si Shem, pinatay niya si Nimrod. Nasa history to, pinatay niya si Nimrod kasi something whatever sa history. And then yung pinatay na to si Nimrod, inilift up ni Semiramis, itong asawa ni Cush, si Nimrod. Itinataas niya. Dadaanan natin to, kung loobin ng Panginoon, pag dinaanan natin yung church ages, history. At ayan yung may kinalaman sa, lagi kayo may mga narinig sa history patungkol sa religion, merong mother and son. Mother and son. Sa madaling salita, hindi ko na ikikwento lahat, pero pupuntahan natin, loobin ng Panginoon, pag dumaan tayo sa church ages, na history na yan, mga kapatid, ayan yung Baginoong Maria at si Jesus. Hanggang ngayon, nandiyan yan. Ano yan? Galing yan dun. Inilift up ni Semiramis si Nimrod, at may mga sumunod pa yan, na may laging nanay at anak. Ngayon, pinipilit nilang si Maria ay kasama doon, anak niya si Jesus, at kasama siya sa pagiging sinasamba. See? Ano yan? Pagan. Pagano. See? Kaya hindi talaga totoo ang Trinity. So wala yan. Isa lang ang Diyos. See? So, yan mga kapatid, ang mga bagay na yan. Tingnan natin. Sabi ni Barbana, Serpent Seed, matatapos na tayo. Noah and his sons which come out, Ham, Shem, and Japheth came out in the righteous lineage. Di ba? Galing sila sa lahi ng Diyos eh. Si Ham, Shem, and Japheth come out in the righteous line. How did the seed ever get over? Paano nakapasok yung serpent seed? Serpent seed yung mga gumawa nito eh. Si Ham? Serpent seed. Ano mo ba naman yung ng asawa ng tatay mo? Di ba? Pakilaman mo. How did the seed ever get over? The seed come over in the ark, just like it did in the beginning, through the woman. Paano pumasok yung serpent seed? Sa babae. Kay Eva. Paano raw sabi? Their wives. Just the seed come over in the ark, just like it did in the beginning through the woman. Their wives. They carried the seed of Satan through the ark. Ibig sabihin, yung mga asawa nila, asawa ni Noah, asawa ni Shem, asawa ni Japheth, asawa ni Sirisa, Shem o Ham. Lahat ng asawa nila, pati asawa ni Noah, ay serpent seed. Ayun, sabi the seed come over in the ark just like it did in the beginning through the woman. Ibig sabihin, asawa ni Noah. Their wives. Mga asawa rin ng mga lalaki. See? May humalo pang isa, si Ham, mukhang tagilid din. Kasi sila ng nanay ni yung nanay niya, asawa ni Noah. Diba? Just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain through the woman. God bless you. So, hindi ko na tutuloy yan, mga kapatid. Kasi, sobrang haba, pero sabihin ko na lang yan, mga kapatid, no? Na, hindi na natin matutukoy ngayon kung sino yung lahi ng serpente. Hindi natin makikita ngayon sino yung lahi ng Diyos. Mag-aasawa ko, hanapin ko yung lahi ng Diyos, hindi na. Halo-halo na yan. Hindi na ulit ginunaw. Sabi ng Panginoon, hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Hindi ko na ulitin. Kasi natira na ng 8, mukhang 3 lang yung anak ng Diyos doon. Diba? Si Noah, si Shem, si Japheth, si Ham, mukhang may lahi rin ng gagawa ng masama.
at nanganak sa kanya si Canaan, si Cush, si Nimrod, puro may mga kabulastugan sa buhay. So, wala, mga kapatid, halo-halo na ngayon. So, ngayon, paano mo malalaman ang binhi ng serpente bago ka manligaw kung may binata pa o dalaga rito at binhi ng Diyos? Ano yan, mga kapatid? Masyado na mahaba kaya hindi ko na sinabi. Pero, ang anak ng Diyos ay nakikinig ng. So, Brother Micah, merong mga denomination. Meron ding mga two lords, may mga two soul, may mga iba-iba tayo dito, may mga seven thunders dito sa message. Paano malalaman? Ay sabi ng prophet, makita niyo mga kapatid, ang tunay na baptism ng Holy Ghost, yung tumatanggap ng salita ng Panginoon. Pag meron doon na hindi nila matanggap yung salita sa panahon niya, delikado yun. See? At dahil ang may kasalanan ay nakita natin yung dugo. Yung sperm cell ng serpente, yun yung may kasalanan. Ano yun? Dugo yun. Diba? Blood cell. Sperm cell. Egg cell. It's blood. At ang sabi ng Bible, ang buhay ay nasa blood. Yung buhay ni Satanas, pumunta rin sa serpente, at yung binhi ng serpente, buhay, karakteristik ni Lucifer. Nanganak ng Cain, pumatay. Bakit? Yung buhay ay nasa dugo. Ito naman mga kapatid ang kagandahan. Okay? Tapos na ako dyan. Pero mga kapatid, kaya iningatan ng Panginoon dugo niya na pumunta siya kay Maria. At sabi niya, bago pa kayo mag-asawa, si Jose at si Maria, wala kang ginawa. Jose, wala kang kinalaman. Ako, gagawa ng sariling egg cell, gagawa ng sperm cell, gagamitin ko lang incubator yung tiyan ni Mary. Walang dugo si Mary, walang egg cell si Mary. Akin lahat yan. Ano yan? Dugo ko yan. Yung dugo ng Panginoon, ipinanganak siya at ipinako siya sa krus. Nung pinako siya sa krus, tumulo ang kanyang dugo. At nasa yung buhay, nasa dugo. Yung mga sumampalataya sa dugo, ay isinigtuloy. Pero yung kapangyarihan yung blood of God. Diba? Are you washed in the blood? There's going to be a meeting in the air. Are you washed in the blood? Lahat ng blood. Lahat ng kata natin patungkol sa blood, redemption, sa dugo, lahat ng sumampalataya. Hindi ka na kailangan maging lahi ni Adan o maging lahi ni sino man. Sampalatayanan mo yung dugo ng Diyos na nabubo sa krus para sa iyo at para sa akin. Yung buhay dun sa dugo na yun, spiritually speaking, pero na yung dugo na yun eh. Ang tagal na 2,000 years ago. Pero pag sinampalataya ng isang tao, may buhay yung dugo at may kapangyarihan. Pumunta sa iyo, dinising ka, iligtas ka, at baguhin ka mula sa walang kabuluhan patungo sa isang tunay na Pilipinas. Hanggang tatanggapin mo ang binhi. Kaya kailangan natin ngayon ng ikalawang pakapanganakan. See? Sarap pala makapasok sa ganito pag naipangalan yung serpent seed. Right? Kasi, bakit mga kapatid? Yung ikalawang kapanganakan, mali yung una. Mali yung una, sex process. Hindi yan ang gusto ko sabi ng turo ni Satanas yan. Kaya ngayon, you must be born again. Ano yung born again? Sumampalataya ka sa Panginoon at yung dugo niya, yung espiritu, yung buhay, ay pupunta sa iyo. At pagka pupunta yun sa iyo, yun yung tinatawag na ikalawa mong kapanganakan. Amen. At nawawala ka na sa unang kapanganakan at yung unang kapanganakan kung paano yung dugo na yon ni serpente mula kay Lucifer ay napunta kay Cain, nag-manifest yung kasamaan ng Lucifer sa buhay ni Cain. Ganoon naman, kung gaano ka kasama, gaano ka kang makasalanan, pag sinampalataya mo ang Panginoon at ang dugo ng Panginoon at kanyang Espiritu ay pumunta sa iyo at tunay kang binautismuhan sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid, magmamanifest sa iyo ang Espiritu at buhay at karakteristik ni Kristo. Amen. Masama ako, sinungaling ako, sugaron ako, mamamatay tao ako, mayabang ako, wala akong pakilap. Pero pag tinanggap ng Espiritu ng Panginoon, tatanggalin niya lahat ng kapangitan na yan. At ang maghahari sa buhay mo, ang karakter ni Kristo, hanggang mapunta ka sa stature of a perfect man. Amen. Kaya ang sabi ko nakarang linggo, hindi mo kailangan problemahin kung paano ka magiging anak ng Diyos o paano ka magiging perfect. Ano yung mga kapatid? Kung may binhi ka ng Diyos, lalabas sa karakteristik mo ang pagkabinhi ng Diyos. Bakit? Ang binhi ng Diyos ay nandiyan sa puso ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yung binhi ng masama, hindi ko na binasa rito mga kapatid, pero siguro sa January na magkita-kita tayo, hanggang tutungin natin yan hanggang sa importance of lamb sacrifice. Bakit na-sacrifice si Kristo? Bakit saan? Itutuloy natin dito mga kapatid. Amen. Makita mo mga kapatid, ayan ang kinakailangan.
Yan ay, makita mo, nagbigay ang Panginoon ng requirement. Without the shedding of the blood, there is no remission. See? At sa pamagitan ng kanyang dugo, doon lang may tunay. Amen. Purihin ang Panginoon para pakarapin siya. Tuloy natin sa mga susunod na pagkakataon. Pero ang kapatid, ayan ang Panginoon. Aawit tayo. Yan ang Panginoon, ang iyang kabutihan sa atin. Silawang may nakuha ang pinagpala sa umaga. Ako rin, mga kapatid, ay nag-labor last Sunday para yun ay naituro sa inyo. Yung unang yun, mula kay Lucifer, nung wala pang Genesis 1:1, pinag-aralan natin yun. Hanggang ngayon, gusto kong maituloy para wala tayong sariling puro-puro. Kaya sinabi ko, kung maniniwala tayo sa salita ng Panginoon, 100% paniwalaan natin. Okay? Yung sarili nating naiisip o nakuha natin o ideya na hindi ayon sa salita o hindi ayon sa mensahe, isang tabi natin, kunin natin yung salita ng Panginoon. Kung kakain tayo, kumain ka ng lubos. Okay? Kung hindi ka kakain, huwag ka nang kumain ng lubos. Pero kakain ka, paniwalaan mo ng lubos, sampalatayanan ng lubos, ayan ang salita ng Panginoon. At kung merong nilalagay ang Panginoon na lingkod ng Panginoon dito sa inyo, ay yan ay nilagay ng Panginoon para kayo'y pakainin. Hindi ko kayo pakainin, kundi pakainin niya. Right? Kahit hindi naman ako pumunta rito, pag ang Panginoon na ilagay dito, ang gusto ng Panginoon ay pakainin kayo. Kasi, kaya yan papuntahin dito dahil para sa inyo. Ay, hindi dahil para sa Kanya. See? Kaya, like ko sinabi sa inyo, ay mahal kayo ng Panginoon. Ganun kayo mahal ng Panginoon dito. Right, so, binibor ko talaga yung dalawang yan. Actually, Genesis series siya, pero hindi ko na naging Genesis series dahil tumatanong tayo sa mga ibang bagay. Ang gusto ko maunawaan natin lahat yung isang pundasyon na napaka-importante. So, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Gawin natin yung new things have been declared, and then we will pray. Praise the Lord. Siguro, hilingan ko si Brother sa pag-closing ng prayer, Brother Lino. Sige, tayong lahat. Gawin natin ito. Until this day, no man can tell us just where we came from, go from here, go. But through the eyes of the prophet God revealed to us, before God was God, all the ways and future home. You think the days are waiting there. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the invisible, the inconceivable. Pray to believe for the impossible. Oh, with this new day. Second verse, better na change this sa G. The angel of God, the angel of God that sing 40,000 years appear. Secret things for us to live. Oh, He's waving visions of ourselves before us, so we can walk step by step into what we behold. You things, everybody, you things that we declare. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, in this new day, eyes have not seen, nor ears heard the things that are God's, prepared for those whom He loves. Oh, but in this day, God displayed
If you say nothing should be impossible unto you, you things are being declared. I know very soon I'll be raptured away. Angel God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable, made to believe for the impossible. Oh, in this new day, reach. Oh Lord, you give them up. I'm determined to declare my praise. Oh, sound, you hold not back for the people I fall for myself. I know very soon I'll be back to life. Angel God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable, made to believe for the impossible. Oh, in this new day. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. May isilip sa atin dito na iaalay na bata. Pwede tayong umupo muna sandali. Tatawagin natin si Noe. Kasama sa pinag-uusapan natin. Noe Adriel Benedicto. At tawagin natin ang mga magulang, Sister April Benedicto, at ang tatay, si Brother Rene Benedicto. Kung mga witnesses, tawagin na rin natin si Brother Chad and Sister Helen, si Brother Mike and Sister Tina. Hindi na pala kami talaga. Sige, inaanak natin ito. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang biyaya at pagpapala. Anong sabi ng binasa natin kanina? Nanganak si Eva, ang sabi niya, binigyan ako ng anak na galing sa Panginoon. Okay? Ang Panginoon ang tumulong kay Sister April nung ito ay sinilang. Isinama natin siya sa prayer na iluwal ang bata ng buhay, malusog, masigla, at makapagluwal ng successful si Sister April, at ang Panginoon mag-provide ng lahat ng pangailangan. At eto na ngayon, ang bata ngayon sa ating harapan. Yan ay kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba na may panganak na bata na buhay at wala itong problema? Ito'y napakalaking blessing na. Marami ngayon na ipinanganak na nandun pa rin, naiwan pa rin sa ospital kasi may kailangan, may problema, etc. Pero pag ito, napakalaking pasalamat natin sa Panginoon. Okay? Dahil ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya'y dumirinig dahil malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga anak niya. See? Matutuwid ng mga anak niya ay dumadalangin sa kanya ay pinapakinggan ng Panginoon. Ngayon, itataas natin sa panalangin si Baby Noah Adriel Benedicto. Kakagahin mo na lang siya, sis. At itaas natin ang mga kamay natin patungo sa direksyon ng bata. At ipapanalangin natin si Noah Adriel Benedicto. Let us pray. Dear Heavenly Father, Panginoon, ang kamay ko po, Panginoon, ay nakapatong sa bata ito, si Baby Noe Adriel Benedicto, at kasama ang aming mga kapatid, mga witnesses, at ang mga kapatiran sa dakong ito, nakaunat ang kanilang mga kamay sa dako ng bata. Lord, Ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming Ama. Ikaw rin po ang tunay na Ama ng batang ito. Ikaw po ang nagkaloob kay Sister April at kay Brother Rene ng buhay na ito. Ikaw po ang nag-ingat kay Noe Adriel Benedicto sa sinapupunan pa lamang, Panginoon, ni Sister April. Pinasasalamatan ka po namin. Iningatan mo siya mula sa unang araw, 1 linggo, 1 buwan, hanggang sumapit ang 9 na buwan, at araw ng pagluwal ay iningatan mo ang bata at sinamahan mo sa pagluwal si Sister April. At narito siya ngayon, inaalay ng kanyang mga magulang para sa isang buhay na paglilingkod sa iyo. Dalangin namin na si Noe Adriel, Panginoon, ay lumaki, Panginoon, nang kumikilala sa iyo. Kung paano nabasa namin kanina, kung sinilang si Seth, na kapatid ni Abel, Panginoon, ay nagpasimulang tumawag muli ang mga tao sa Panginoon. Hayaan mong lumaki ang batang ito na siya ay tumatawag sa iyo, kumikilala sa isang Diyos na buhay. At sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, train up a child the way they should go, so they will not depart from it when they grow old. Hayaan mong ang mga magulang ay
I-train nila ang batang ito na naglilingkod sa iyo, kumikilala sa iyo, Panginoon, at sumasamba sa iyo upang lumaking makadiyos ang batang ito. Father, Lord, ipuin mo po ang batang ito, extend mo po ang iyong banal na kamay sa oras na ito sa batang ito. Simula ngayon, ikaw po ang mag-iingat sa kanya. Tinatagubili namin siya sa iyo. Protectionan mo siya, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Cover him with thy holy blood, Father. Pag may karamdaman ng bata, Lord, hayaan mong si Sister April o ang kanilang tatay, Panginoon, ipatong ang kanilang kamay sa batang ito at tumawag sa iyong pangalan. Sabi mo, call upon the name of the Lord and we shall be saved. At maliligtas ang batang ito laban sa sakit, laban sa karamdaman, laban sa kamatayan, laban sa anumang ginagawa ng masama, Panginoon. At ikaw po, Lord, ay kilos sa buhay ng batang ito. Hindi lang ang batang ito, kundi ang buong pamilya. Ang buong mga magulang, ang mga kapatid, ang mga mahal sa buhay, ay lahat ay tumawag sa iyo, maglingkod sa iyo at umibig sa iyo. Yamang nakikita namin na merong bini, merong anak at lahi ang serpente at merong ka rin namang anak at lahi. At alam namin, Panginoon, itong batang ito ay galing sa lahi mo. Dahil ang mga magulang ay natatakot sa iyo, kumikilala sa iyo. Kaya inihahandog nila at inaalay nila ang batang ito, Panginoon, sa murang edad, dinadala, Panginoon, sa bahay panambahan, bahay panananginan, upang ialay sa iyo. Salamat po. Pagpalain mo po ang batang ito muli, si Noe Adriel Benedicto, pati ang kanyang mga magulang. Pati ang mga witnesses na ito, Panginoon, na tumatayong bilang pangalawang ama o ina ng batang ito, Panginoon. May you also bless them. We love you and thank you. This is a prayer in Jesus Christ's mighty name. Bless Noe Adriel Benedicto in Jesus Christ's name. Everybody says, Amen. Bless you. Bless you, sis. Bless you. Bless you, Nina. Kami. Hindi pa alam sa amin yan. Kailangan na namin yan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Patayin tayong lahat. Tawagin natin si Brother Lino para i-close ang gawain natin sa pamagitan ng panalangin. Hintay tayo dyan, Brother. Yes, yan. Sige mo na lang tayo. Hallelujah. O Lord Jesus, hallelujah. Panginoon Lord, kami ay pagpala ay mga salitang uli. Salamat sa iyong mga lingkod na ginagamit. Una-una ay yung lingkod ng propeta na siyang nagbukas, nakayak Panginoon ng mga lihim na matagal nang ikinago, Panginoon. Subalit, salamat sa kanya, Panginoon, dahil kami ay binigyan ng pagkaunawa, Panginoon, na kaya malaman namin ang buong katotohanan, Panginoon, na tinago sa buong matagal na panahon. Yes. Ang gawin po, Lord, sa inyo ko nagamit sa ito, yung kapatid na may Panginoon, para sa kanya pagpapagan, Panginoon. Diyan mo, Lord, ang mga lakas na nawala sa kanya, Panginoon, sa buong panahon na pag-aaral. Saliksik, Lord, ng mga ginagawa mo, Panginoon. At ito inilig mo sa kanya po na salamat, Panginoon, dahil ito ay hindi mo tinago, Panginoon, kung paano sinabing ito ba ililihim ko sa inyo. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, dahil ito ay iyong pag-ibig na binigay mo sa iyong iglesia, Panginoon, para paunawa ng lahat ng nais, Panginoon. Dahil ito ang bahagi o bahagi ng pagpapalit ng katawan ng Panginoon. Dahil sa mga salitang ito na narinig ito ay gagamitin mo, Panginoon, para mapalitan ng tawang ito. Para may balik mo ulit, Lord, kung saan kami nagmula. Salamat po, kung pala mo bawat isa, kung kaya mo ang salitang ito, ay ilagay mo po ito sa iyong puso at bila sa iyong isip. At ito, Lord, ay pamuhay lang, Panginoon, ay sa iyong. Gata mo sila sa kanyang pag-uwi, Lord. Sa tahanan, Panginoon, sa iyong. Kaya mo na ang paglalakbay nila, pabalik, ay ito yung sigla, Panginoon. Ito po magalakad sa kanyang puso. Ganun din po, Lord, sa aming paroon sa aming isa para yung panalangin sa mamaya, Lord, kaya mo po yung Espiritu sa tuloy. Bawal sa amin, Panginoon, sa kapag para sa pagpagaling,
Ano, hindi ko muli narinig ko sa inyo. Para sa ganun na rin. Mas, yung namin ko pagkatiwala ang lahat na ito, ano man, kasama ka lang yung Panginoon. Hindi na kami hindi mo pinabayaan. Purihin niyo, pagkasalan pa, ano, Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. God bless you. Tapos na po ating gawain. Magkamayan tayo sa bawat isa. Awitin natin yung may galak. May galak. Masaya. Lord. Sino pwedeng singer dyan? May galak. May saya. May tuwa.